Papa, bakit mo kami iniwan ni Mama? Anak, sinabi ko na sa'yo dati, matagal nang patay ang papa mo. Pinalaki ko kayo mag-isa ng ate mo. Kinaya naman natin, di ba? Ito ba ang ibig mong sabihin na kinaya naman natin? Tingnan mo ang ate ko. Parang pulubi sa salamin. Nakaukit sa mukha niya, ang hirap. Anak, tama ka. Pagdating sa mga lalaki, palitan ang luma bago naman. Dahil wala na ang tatay mong wala kwenta. Siguro oras na para humanap ako sa'yo ng bagong tatay. Lolo, Haoran, bakit mo nilaktawan ang paghahanap? Lolo, hindi ko gusto ang mga babaeng yon. Kung ganon, humanap ka ng gusto mo. Gusto ko ng apo sa tuhod ngayong taon. Kung hindi ka magpakasal, babaliin ko ang mga binti mo. Tulungan mo ako, pananagutan ko. Kailangan nating tapusin ang proyektong ito agad. Hanki, markahan mo ang seksyong ito. Hanki, Ginoong P, yung bata, parang kopya mo nung bata ka. Para siyang, eksaktong kopya mo. Ginoong P. Ang ganda-ganda ng nanay ko, may 2 perpektong anak. Ikaw, 5 taon ka nang nagtatrabaho, wala kang naitabing pera. Mahal sa Jiangcheng. Perto naman, rayuan lang ang ice cream. Nakatira ka sa basement, namimili sa pinduo-duo. Naghahati sa pagkain, halos 30 anyos ka na, bakit ang hina ng paghawak mo? Sa pera? Nasa laro mo ba ginastos? O binigay sa mga streamer? Paano mo? Wala ka bang kontrol sa sarili? Mataas ang standards ko para sa isang tatay. Minglele. Nakikialam ka na naman. Mainiingatan ko ang kaligayahan mo. Hindi mo nga maalagaan sarili mo, hindi ka karapat-dapat maging tatay. Magtrabaho ka ng mabuti at tumigil sa pagde-date. Kapag nahuli kita, na namimilit ng relasyon sa akin, ipagbabawal kita. Makipagkita kay Xiaoya. Pasensya na ma, hindi na mauulit ito. Pasensya na, Xiaoya, sasamahan kita pag nakita na natin si Papa. Hala. Naku, siya naman pala yung dropout na si Meng Wanqing. Nagbebenta ka na ba sa kalye? Anong lakas ng loob mo, magbenta ng sarili sa kalsada? Sino to? Siya ay kababayan ko. Mutya ng Universidad ng Jiang. 6 na taon nakalipas, nabuntis siya sa kalokohan para sa pera at na-expel. Leng Yao. Paninirang puri ay krimen, alam mo. Noong ng kolehiyo, inagrabyado mo ako. Ngayon naman paninira. Gagawin mo lahat para sa pera, no? Ngayong may 2 ka ng pasanin, kaya mo pang magdemanda. Huwag mong babuhin ang nanay ko. Sinungaling ka, uminom ka ng tae. 2 paslit, kasing suklam ng ina nila. 6 na taon nakalipas, nang madroga ako, sabay ng pagbubuntis niya. Ano, ngayon naman sa konstruksyon nagbebenta. Press yung tinderang kalsada, 50 sentimos o $1. Ang kuripot. Sino magpapakasal sa babaeng may 2 anak? Huwag niyong pakinggan ang kalokohan niya. Puro kasinungalingan lang yan. Baliwalain na lang natin. Matandang bruha ka. Naway si Buddha at Guanyin ang durugin ka sa ilalim ng bundok. Ang nanay ko ang pinakamahusay na ina sa buong mundo. Mga anak sa labas walang mudo. Basurang katulad mo lang. Ang magpapalaki ng ganyan. Walang ama, walang disiplina. Di mo maalagaan ang 2 bata. Nakabuntis ka pa noon. Anong mabuting halimbawa yan? Alis na tayo. Parang nakakita ng multo sa tanghali. Isang makamandag na ahas ang gumapang mula sa imburnal. Ang baho at lason. Ang amo ko may negosyong kabaong. Ayaw niyang may buhay na tao. Gusto mo ipakita? Ang
gwapo niya. Gusto ko siyang maging tatay. Di masama. Ipagpatuloy mo yan. Mga bata talaga ang sasatsat. Huwag mo silang pansinin. Meng Wanqing, ikaw talaga, di marunong sa biyaya. May bagong pulot na lalaki sa trabaho. Ano ng karapatan mong manira sa akin? Laging siya ang target mo, baka naman inggit ka. Sa lihim mong gusto, nangangagat sa inggit, na kung sino na lang ang kagatin. Isang construction worker at isang tinderang kalsada, sakto kayong magtandem. Kung gusto mong maging ersatz na tatay, alagaan mo yang mga paslit, tigil mo yang yabang, pakasalan mo na. Sige, pakakasal ako. Nagpakasal na sina nanay at tatay. Di ko akalain. Napakakasal ako sa isang lalaking. Kakilala lang. Naloloko na ba ako? Masyado bang ako padalos-dalos? Sino mag-akalang papasok ako sa kasal para sa dalawang batang to, kung pera ang habol niya? Mas Meng. Walang-wala ako. Wala ring bahay. Kung nagsisisi ka, Huwag kang kabahan, okay lang. Walang-wala rin ako. Wala ring ari-arian. Tama nga, bagay tayo. mga matatanda sa pamilya ko, walang pensyon. Ganon din ako. Patay na ang nanay ko, ang tatay ko. Pwede mo nang isipin na patay na rin. Simula ngayon, tatay mo ay tatay ko rin. Nanay mo ay nanay ko na. Meng Wanqing, pinakasalan mo tong construction worker. Katawa-tawa, kahit malandi ka, at may dalang 2 anak. Sayang naman, ang ganda mong mukha. Pwede kang magbenta ng alindog. Bakit sa basura ka pa sumama? Lengyaw, hindi naman pangit itsura mo. Sayang lang, balat kayo ka. Bulok ang kalooban. Ikaw, Ano na masama sa marangal na trabaho? Matino ang hanap buhay ko. Ito'y marangal. Kung gusto mong magpakabayaran, wala namang pumipigil sa'yo. kayong, Ingit lang si Tandang sa ganda ni nanay. Kadiri, kayong malilit na pesteng bata. Kung patuloy kang manggugulo, palalayasin kita sa Jiangcheng. Palayasin mo ako. Sino ka ba para magutos? Subukan mo. Di ko inakala, maasahan pala tong lalaking to. Umalis na tayo. Kapag nanatili ka sa mga to, malas ang aanihin mo. pinalayas ni Daddy ang masasama. Mabuhay si Daddy. Kailangan kong malaman kung talagang mga anak ko, sina Juan at Lel. Juan at Lel. Kamukha ko talaga, noong bata pa ako. Ikakasal ka na pala? Paano natin to i-explain sa mo? Gustong makasama ni Lolo, kaya dinala ko tong dalawa. Masayang masaya siya. Yan si Pei Haoran. Saan na naman kumubli? Delivery po para sa inyo. Ito ang marriage certificate ng apo ko. Lolo, na-deliver na po ang documents ng kasal namin. Pwede po bang humingi ng 5-star review? Nagluloko ka na naman. Totoo talaga tong kasal. Meng Wanqing. Anong pamilya galing yan? Bakit ngayon ko lang to narinig? Pangkaraniwan lang siya. Hindi mayamang pamilya. Pangkaraniwan. Mas mainam yun. Nasaan na siya? Ang asawa ko, abala sa pagtataguyod ng pamilya. Kung hindi pa uwi ang asawa mo, bakit nandito ka? Kapag hindi mo dinala dito ang asawa mo, huwag ka nang pumasok, Lolo. Huwag naman po ganyan. Lolo, alam kong di mo ako pababayaan. Umalis ka na nga. Mami, bakit hindi nakatira si Daddy? Si Daddy kasi, abala sa pagtatrabaho para sa atin. Kailan dadalaw si Daddy? Papunta na ako. Wala na akong matuluyan. Pwedeng makitira muna ako. Ewan, ang gulo ng bahay. Tira-tirang saan na lang. Sana okay lang sa'yo. Ha? Walang problema. Ako ang biglang dumating. Paano ka napunta sa kalye? May tirahan sa construction. Kasi, naasar sa contractor, nawalan ng trabaho. Okay lang, pwede pang mas malala.
Panahon na para magpalit ng trabaho. Mapanganib naman sa construction. Hala, si Papa na! Ang galing! Makikisama si Papa matulog. Makakatabi ko na sina Mama at Papa. Gusto rin ni Juan Juan? CJ, sabay-sabay na tayong matulog lahat. Teka, sigurado ka dito. Pag-isipan mo ng mabuti, lalaki ang nakalagay sa liko. Totoo talagang lalaki. Hinay-hinay lang, hindi kita kakagatin o ano paman. Tulog na ba? Mukhang tulog na. Kaya, Sa mga nagdaang taon, mag-isa kong pinalaki ang dalawa. Siguro mahirap. nakakaraos naman. Nag-ayos ng sira, pinalitan ng gripo, naghatid sa ospital sa gabi. Sinamahan sa paaralan. Ginawa ko mag-isa. Huwag kang mag-alala. Kaya rin kitang alagaan. Gagawin mo talaga yon? Legal na tayong mag-asawa ngayon. Nandito ako para sa'yo. Bukas, hanap tayo ng trabaho mo. Iba siya sa inakala ko. Ding dong, Ikaw, ang maghahatid ng mga package. alainan, Ang pinakamayaman sa Jiangcheng. ang pinakamayaman ano? Ang pinakamayaman, nangangarap ka pa ba? Nangyayang, kapangalan mo lang siya. Mahigit 1,000,000 katao. Ang Mengwan King sa China. Kung ikaw ang pinakamayaman, first lady na ako. Magsumikap ka ngayon. Ang trabahong ito, arawan ang sahod. Basta't handa kang magpakahirap. Bilis! May interview akong pupuntahan. LP, hoy. Nakalimutan mo ang helmet mo. Mag-ipon ka ng 10 tao para maghatid ng package. CJ. Schedule ngayon, ribbon cutting sa mall, at video conference sa Wall Street. O, isa pa. Magpa-paternity test ka. P. Hauran. Nakalimutan mo na naman helmet mo. Anong ginagawa mo dito? Matanda ka na, nakakalimutin ka pa rin. Sino tong babaeng to? Oo, bakit ka pumunta sa ganitong event? Bakit lahat nakatingin sa akin? Dapat naghahatid ka ng package. Sa halip na nanonood dito, nagpalit ka pa ng damit, yung tela. Mukhang dekalidad. Presidente ng P Corporation. Binigyan tayo ng karangalan. Pangulo ng Grupo Pay. Hauran. Ano nang nangyayari? EAP. Narito ako para samahan ng C. Ito ang ating EAP. Ako, si AP. Ako mismo si EP. Ikaw siguro ang asawa ni Xiaopei. Ang aming Xiaopei dito, ang pinakamagaling na lalaki sa Jiangcheng. Dapat mo siyang pahalagahan, huwag mo siyang pabayaang mawala. Pagsisisihan mo ito. Huwag kang mag-alala, Pei. Aalagaan ko si Xiaopei. Isang boss na ganito nagmamalasakit. Talagang bihira na makikita. Hoy. GP, dumating ka rin. Alam mo ba kung gaano kahirap ang makausap ka? Eksakto. CEO ng Peishi Group. Nagkakamali ka. Tama, ito ang asawa ko. Hindi si Gipi. Umalis na si Gipi. GP, kahit maging abo ka man. Ay nako. Naghanda ako ng programa para sa'yo.
Ang Pei Shigru, si Jihao Ranpei, kilalang kilala sa Jiangcheng, negosyante, pilantropo, mandaragat, kolektor, guro, tagapagtaguyod ng bayan. Pangulo ng Grupo Pay. Mahal, bigyan mo ako ng 1 bilyon. Gusto kong bumili ng gusali. Tagapangulo ng Pei Corporation, G. Pei Haoran, kilalang personalidad sa Jiangcheng, negosyante, pilantropo, mandirigma, kolektor, edukador, tagapagtaguyod ng kapakanang pampubliko. Bakit biglang nawala ang kuryente? Baka naputol ang kuryente. Titingnan ko ang breaker. Muntik na yon, halos hindi nahuli. Bakit ka tumatakbo? Ako? May mga padala akong kailangan ihatid. Ang amo mo, si Ipay, di ba? Bakit nagde-deliver ka ng mga pakete? Pangit ng paningin ng manager ng mall na iyon. Akala sis ka pa. Kung sasabihin ko, CEO ako ng P Corporation, tatakbo ka ba? Kung sis ka talaga, hihiwalayan kita. Bakit? May sira na utak ko. Gaano ka katanga para isipin mong, ka, gaano ako kaloko para paniwalaan yon. Di na makapag-isip, paano magpapalaki ng anak, diborsyo na lang. CJ, sasabihin ko na, ipikit mo muna ang mata mo. Sa totoo lang, Ano na naman? ang aking naabala ang paghahati. P. Haoran. Gwapo rin pala siya. Nagpupuyat ang mga trabahador para sa maraming trabaho. Ang ganyang klaseng tao, hindi basta-basta, maaluglob sa tulad ko. Ay naku, ang panayam. EWWW. Ay nako, paumanhin po, kasalanan ko, impacta sa sahig, bago-bagong sapatos ko to, gusto mong mamatay, ako'y. Leng Yao, mali pala ang pagtingin ko sa'yo. Alam mo palang basura ka. Nagpapabasa ka. Meng Wanqing, molditang bruha. Guardia. Sinasaktan niya ako. Meng Wanqing, babayaran mo to. Lesiw. Binibini, salamat sa tulong mo ngayon. Tita. Siya'y nag-iinarte. Sa mga taong ganito, kailangan silang walisin, parang kalat ng nakaraan. Huwag kang mag-alala. Meng Wanqing, makikipagkumpitensya ka sa'kin. Ang tiyo ko'y, tagapamahala ng mall. Pareho kaming graduate ng Jiangcheng Uni sa brand management, pero si Meng ay UMEXet, kaya wala kang diploma, hindi ba? Pero sa job posting, hindi naman kailangan ng kolehiyong diploma. Ang pagbebenta ay hindi para sa mga UMEXet na may bahay. Hala, kawawang solo nanay, walang pinag-aralan, at 2 paslit, siguro'y hindi pa nakakita ng magagandang bagay. Baka magnakaw pa. Sarahan mo ang panga mo, isang salita pa. At itong housewife ay tatahi ng bibig mo. HMP. Magsisimula na ang interview. Ang makapagbenta ng 1 na milyong piso sa loob ng 1 oras ay makukuha ang posisyon. EAP, nang malaman kong ikaw ang kumuha ng mall na ito, kahit mga global luxury brand, tulad ng SAI flagship store, ay nag-agawan magbukas dito. Dito pala, siya nag-interview. PSSD, Binibini, ang matipunong Ginoo, ang pinakamalaking client natin. Gusto mo ng trabaho, siya ang susi mo. Nakuha na. Magandang araw, Po. Kami ay prestihiyosong brand. This is a flagship store. Ang aming produkto ay may pambihirang halaga, bilang koleksyon at matibay na investisyon. Sikat sa buong mundo. Bag na tumataas ang halaga? Tiyak, Eto, tignan. ipakita ko sa inyo Sige. ang partikular na bagay na ito. Ay hiniling ng client ko. Ano? Pero,
Isa lang ang meron kami. Sir, pansinin nyo, ang material nitong platinum handbag ay ngayon, hindi na ginagawa, kaya bihira na ito. Ah, Noong nakaraang taon, Japanese yens 280,000. Ngayong taon, Japanese yens 820,000 na. Sa susunod na taon, gulat, tataas pa ang presyo. Nako, marunong ka talaga, HMM. kukunin ko. Kunin niyo ang pera ko. Napakagandang pa siya. Ibabalot na namin. Napakaganda. Paano naging swerte si Wanching? Makilala ang ganitong malaking client. Ang bag nyo po. Pero, bago pa lang ako sa brand nyo, kailangan ko ng personal na gabay. Ngayong gabi, siguraduhin mong turuan mo ako ng maayos. Hay, Ginoong Wu, ayos ka lang ba? Ang kamay ko, gusto mong mamatay? Maling tao ang nahawakan ng iyong malagkit na kamay. Ang bilangguan ang hantungan mo. Isang walang kwentang tindera, ang nakakaalam kung sino ako. Sisiguraduhin kong hindi ka na makapagtira sa Jiangchen kahit isang minuto. Kinakabahan ako. Array, kuya. Nasaktan ka ba? Ipagpaumanhin mo na siya. Ako na ang magmamasahe nito, kuya. Tama na. Ang bentang ito ay para sa iyong komisyon. Paano mo? Ako pa sasalamatan? Kahit anong paraan ng pasasalamat ay tatanggapin ko. Hoy, ako ang nagpanalo ng bentang ito. Bakit siya ang kinikilala? Hayagang nagnanakaw ng kliyente si Ling Yao. Ito ay pandaraya. Kakayahan ng batayan sa pag-upa. Ang pagpapagastos sa kliyente ang tunay na kasanayan. Ganito pala, gumagana ang pinakamahusay na Ifis flagship store. Napakalaking katiwalian. Hindi ako mananatili para dito. Hindi ganoon kadali ang umalis. Kuya, sinaktan ka niya. Papayagan mo siyang umalis. Mga gwardya, hulihin siya. Gusto mong umalis? Magmano ka muna ng 3 beses. Mambubulas ng babae sa liwanag ng araw. Akala mo ba bulag ang mga taong ito? Ikaw, talagang walang silbi. Sa Jiangchen, ako ang nagpapasya. Kapag sinabi kong lumuhod ka, luluhod ka. Pipilin siyang lumuhod. Pamanuhan niyo siya. Buwisit. Tigil. Tumigil ka. Wanting, okay ka lang. Okay lang ako. Ano ba ang kalokohan mo? Loko ka sa akin? Hulihin sila. Kuya, alam mo ba kung sino siya? Paano mo siya nasapak? Di ako nananakit ng babae. Magaling ah. Pero ako oo. Hoy, inampes mo ako. Wala ka ng takas. Walang sasagip sa'yo. Naku po tayo, tiyuhin ni Leng Yao, VP ng mall, gigipitin ka niya. At ang Isang ng mall. Nagpapaniwala sa'yo. At nanakit ng asawa ko. Isang minuto, nandito dapat siya ngayon. CJ, delivery boy nagpapakabida. Dakilang salita, pagdating ng tiyo ko, luluhod kang humingi ng tawad. Tito, huwag pansinin. Tumatawag siya ng tulong. Sa Peace Department Store, wala akong kinatatakutan. Ito, Sino ang bulag na gago? Nanapak sa pamangkin ko? Sino ang bulag na gago? Ang pumetol sa pamangkin ko? Tito, sila ang nambubugbog sa akin. Hinaampas pa ako. Kung di ko mailabas galit ko ngayon. Sayang VIP membership ko. Mr. Wow, huwag kang mag-alala. Ako ang magtuturo sa mga hampas lupa ng leksyon ngayon. Mababayaran kayo. Parang hinugis sa kapalaran. Kusa pang ng away. Han. Tumigil ka nga sa daldal, di mo ako nakikilala. Naku po, kanang kamay siya ng CEO. Kung nandito siya, nandito rin si CEO Pei. May Dazi, bakit nakatayo ka lang dyan? Ngayon, papanagutin kita. Aray, Pei. Tigilan mo paglura. Ayaw mag-sorry. CJ, pero lumura ka pa. yung manager ng mall, nagkakakarton na. Tigilang tawa. Nakakakabalang. Mga kasama, meron bang di pagkakaintindihan? Pinaluhod nila. Ang asawa ko't pagsisisi, at si Imru dito. Nakangailangan ng kasagutan. Sabihin mo, mukha bang di pagkakaintindihan? Hindi pwede, walang ganoon. Ang batang walang ter, kahihiyan ng magulang. Sir, kung pagagalitan ako, pagsisisi ko, ako ang may sala. Tito,
Anong kalokohan ta? Tawagin nyo seguridad. Gustong kong pahirapan. Ang mga walang kwentang ta. Tiyo, hinampos mo ako. Dahil sa kanilang dalawa, hinampos mo ako. Tumigil ka na, isang salita pa lang. Mawawala ka na sa Jiangcheng bukas. Yang babaeng Meng Wanqing. At walang kwentang asawa niya. Gago. Kahit Tokwa may utak, ikaw walang-wala. May Dazi. Isang tindera ng bag. Kinatakot ka, binugbog pamangkin mo. Basurang tulad mo. Gagawin ko kung anong gusto ko. Gusto mong mamatay? Doon ka mamatay sa iba. Huwag mo akong idamay. Gago ka. Ako ang pinakamahagat na suki mo. Simula ngayon, bawal ka na sa buong mall. Habang buhay na ban. Guardia, itaboy nyo tong baboy. Dito, may Dazi. Ako ang strategic partner ng Pay Corporation. Isusumbong kita kay CEO Pay. Tutu, konting vendor lang. Kanselahin lahat ng order niya. Opo. Ano? Kinuha ni Paycorp mga order natin. Sino ba siya? Hindi sila pwedeng mag-back out. Mababang karote ako. Ang yabang-yabang niya kanina. Ngayon parang, basang sisiw na. Yeah. Siguro bagsak negosyo niya. Hirap ng merkado ngayon. Ganyan talaga. Umiyak, parang niloko sa pag-ibig. Mga tao. Kanina po, nagkamali pamangkin ko. Pwede ba, kami humingi ng tawad? Kung hindi, kayo satisfied, sabihin lang ang gusto nyo, susundin namin. Lumuhod ka. Tama. Patawad. Aminado akong nagkamali ako. Luluhod ako't magmamakaawa. Pakiusap. Nangako na ako. Hayaan nyo na ako. Hindi ka pa rin natuto. Ngayon mo lang naisipang wala kang pag-asa. Hindi. Nagsisisi na talaga ako. Maawa kayo. Tama na. Nakadidiri ka sa germophobic kong pagkatao. Umalis ka. Ngayon din. Kapag hinabol mo pa, si Wan King Meng, Paycorp ang kalaban mo. Lumayas ka na. Salamat. Tiyo. Vice-presidente ka ng Peishimol. Bakit ka nagpapakababa sa mga yon? Tang. CEO Pay yan. Puno ng Payshi Corporation. Ikansela lahat ng order niya. Sundin po. Hindi pangkaraniwan yang lalaking yan. Sina Wanqing Meng at asawa niya. Nagsisip-sip sa CEO. Ang kahihiyan ngayon, babayaran ko ng 10 beses. At, ang job interview ng asawa ko. Aprobado na. Si MS, Meng ang pinakamahusay na salesperson sa luxury na nakita ko. Siya ang perfect sa trabahong ito. Pwede siyang magtrabaho kung kailan niya gusto. Magpahinga kung ayaw. Walang abiso kailangan. Buong sweldo agad. Mga benepisyo sa ganito kaganda? Siyempre. Numero 1 ang Isayay, na luxury brand sa buong bansa. Premium na trato dapat, di ba? Siyempre. Ang galing ng plano. Naresolba na. Umuwi na tayo. CJ. Parang, kakaiba. Ngayon ko lang napansin. Tuwing sumasama ka, lahat ng problema, biglang nawawala. Bakit takot na takot? Sa'yo yung manager. Ang kakaiba. Talagang kakaiba. Howran P. May tinatago ka bang? Sekretong sakin. Nagsasalita. Sino ka talaga? Ako lang. Tingnan mabuti. Pag-isipang muli. Bakit ganito ang nangyari? Ay, Ginoong Pei, ikaw ang may gawa nito, di ba? Eksakto. Ako yun. Ginoong Pei, kaya pala yung mga salbahe, biglang nagsipag-ayos, nang makita ka. Matalino. Mahal. Ang galing mo. Talaga. Ginoong Pei, bakit mo, na tulad mo, tutulong sa di kilala, sa maliit na tao tulad ko? Dahil ikaw ay pamilya ng empleyado. May pamilya ang mga tauhan, lasenggong ama. May sakit na ina, nagtatrabahong kapatid. Sira-sirang pamilya, tumutulong ako sa mga tao ko, kailangan nila ng suporta. Sino pa ang gagawa? At saka, sina Wudike at Midazi. Sinira ang reputasyon ng mall. Dapat tinanggal na sila. Ginoong Pei, ang bait mo. Alaynan. Tagay! Sina Juan at Lele. Anak, may balita si Mama. May trabaho na. Ako ngayon. Yay! Sa wakas,
Wala nang bangungot sa ilalim ng tulay. Hindi ko pababayaan na maging pulubi ang mga anak ko. Suel, akala mo, walang kwenta ako. Astig ka, pero nandito na si Daddy, pwedeng magpahinga ka. Nye, habulin mo ako. Bumalik ka. Hintayin mo ako. Subukan mong habulin. One King. May itatanong ako sa'yo. CJ, Yung ama ng mga bata. Naalala mo ba siya? ikaw ba ay nandidiri sa akin? Hindi naman. Gusto ko lang sanang itanong. Baka kasi ang tatay ng mga bata makipag-agawan sa akin kay Juan Juan at Lele. 6 na taon na ang nakalipas. Nagde-deliver ako noon para may pangkabuhayan. Isang gabi, may malaking order ako bigla. Ipapa-deliver nila sa room 808 ng Sunhao Hotel. Sa room 808 ng Sunhao Hotel. Ano ba ang problema? Nakatakot ka? Hindi. Narinig ko kasi. Mahal na presidential suit yon. Tapos, Pagkatapos, pumasok ako sa kwarto at nakita. Tatay, nanay, nagdugo si Lele. President P, sa huli, hindi ka nagtanong. Naglalagay ng ointment ang bata. At umiiyak. Magulo ang gabi, walang oras magtanong. Han, imbestigahan mo to. Sino talaga ang nagpadala kay One King para mag-deliver sa Sunhao Hotel? Opo. President P, kung isipin, ang binata at dalaga ay malamang na mga anak mo. Maghintay tayo sa Yanay test results. Ano? Haoran, may anak ka na? May apo na ako. Lolo, hindi ba? Nakinig ng palihim. Walang hiya ka. May anak ka at hindi mo sinabi. Muntik na. Ipatupad ang alituntunin ng pamilya Pei. Maghahanda ako ng regalo para sa manugang kong babae. Hoy, dali, kunin ang King Dynasty. Pulseras ng Empress Dowager. Opo, yung binili ni Haoran ng 100 milyon noong nakaraang buwan. Lolo, hindi niya alam na ako ay ang CEO ng Pei Group. Ano? Nagpapanggap ka bang mahirap? Naiintindihan ko. Takot kang pera mo ang habol niya. Nagpapanggap na walang-wala. Na ayaw ng babae. Tama. Pero siya, mukhang, hindi siya maselan. Dinadaya mo ba siya? Nasaan siya? Nasaan na siya ngayon? Magbibihis ka bilang delivery rider. Ako naman magiging guard. Sino ba nang di marunong mag-uniform? Lanan, mamaya ibibigay ko tong pulsera. Sa magiging apo ko sa tuhod. Hoy, teka. Iyo mo. Fangya. Ang ganda ng pangalan mo. Di lang para maging apo ko. Hoy, pakita mo Yimo. Angela. Di naman mukhang dayuhan. Sandali, bakit mga dalagita lang ang chinechecken mo? Sakin di mo hiningi, matanda na ba ako sa'yo? Naku naman. Magkahenerasyon ang agwat nyo. Asawa ang kailangan niya. Di nanay. HMPH. Kuya, sa main entrance po ang visitors. Walang tao dito. Samahan ko kayo. Ang bait mo naman. One King. Ha? Maganda. Mabait pa. Walang kapintasan. Lolo, ayos lang po ba kayo? Dalhin natin kayo sa ospital. Tinawag mo akong lolo. Lolo ang tawag mo sa akin. May problema po ba kayo sa pag-iisip? Regalo ko sa unang pagkikita natin. Sulit na sulit to. Mahalaga to. Isuot mo na. Lolo, di ko po matatanggap to. Sige na. Ipinagpilitan ng lolo. Isuot mo lang. Isuot mo. Meng Wanqing, lumabas ka ngayon din. Wanqing Meng, ano ba ang ibig sabihin yan? Mangganganak na ang asawa ko. 5,000 lang ang inyong alok para sa gastos. Hindi ka ba nahihiya bilang kapatid? Zikyang Meng, ang pagbubuntis ng asawa mo, hindi ko naman kasalanan. Bakit ako laging hinahabol para sa pera? Nako naman. Wanqing, lahat ito kasalanan mo. Noong bata pa kayong magkapatid, ikaw ang nagpabagsak sa kanya at nawala ang paningin niya. Ngayon, hindi na siya makakuha ng disenteng trabaho. Tama, kung hindi dahil sa'yo, nasa prestihiyosong universidad na ako, hindi sana ako natigil. Sa lumang bahay na ito kasama nila, may utang ka sa akin. Napakasamang kapatid. Tama, sinira niya ang buhay ng kapatid, pero ang gamot pa rin. Noong mga nakaraan, aksidente lang ang nangyari. Sa lahat ng taon, ako'y nagtrabaho ng walang tigil. Araw sa supermarket. Gabi sa tayangge kasama mga anak. Kaninong pera ang bumubuhay sa inyo? Bawat buwan? Akin. Totoo ba yan? Ang bahay ninyo para sa kasal. Sino ang nagbayad? Ako. At ang dot ng nobya mo, sino ang nagbigay?
Lahat ako. Zikyang Meng, ano pa ang gusto ninyo sa akin? Sinira mo ang buhay ko. Babayaran mo hanggang kamatayan. Kapag ipinanganak ang anak ko, susuportahan mo rin. Wan Qing, tama ang kapatid mo. Panagutan mo ito. Kayong lahat. Ilang taon ka na? 26. Bakit mo tinatanong? Ile. Kung hindi mo sasabihin, akala ko 6 na taon ka lang. Mga palaasa sa magulang, ang buong pamilya ninyo ay mga parasito. Nagsasamantala sa kapatid, ubusin siya habang buhay. Matandang walang hiya. Gusto mo ng sampal? Gusto mo bang masaktan? Meng Zikyang, lalo kang nababaliw. Pinapalo mo ang mga matatanda. Ako, baliw. Ikaw ang dahilan nito. Nako naman, mula nang mabulag ang anak ko. Nakakulong lang siya sa bahay. Gabi-gabi siyang binabangungot. Lahat dahil sa babae na to. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana kami nabaon sa kahirapang ito. Nako naman. Tekla, mga iyon ay tunay na gintong alahas. Nagpapanggap ba silang mahirap? Kung magmayabang ng yaman. Puro ginto ang suot, paa hanggang ulo. Nagpapanggap na mahirap ang mayaman. Anong alam mo, gerang ka? Itong babae, 2 trabaho lang naman, wala yun. Pero ang anak ko, nawalan ng kinabukasan. Meng Wanqing, bigyan mo kami ng 100,000 yuan. Ngayon din, kundi. Gagawin kong impyerno, buhay mo hanggang mawalan ka ng trabaho. Tingnan natin kung makakaligtas ka. Magbayad ka, Meng Wanqing. Kilos, magbayad ka. Nako naman. Kayo ay parang alakdan at putakti. Doble ang lason. Ngayon, itong matandang ito ang mag-aalis ng lason nyo. Arg. Ano, nababaliw ka na ba? Huwag kang matakot, apo. Nandito si Lolo. Manugang, ikaw ang lolo ni Hauran? Elan. Ikaw pala. Babaeng nagal ko ng katawan, bago ikasal. Dinala ang 2 anak sa kubo ng tsuper. Ngayon may idinagdag pang lolong gwardya. Pamilyang basura. Sa totoo lang, karapat dapat ka sa hirap, isinilang para maghirap. Anak. Ako. Nako naman, ulol na matanda, hindi mo ba alam, ang mahal mong babae, nagbenta ng sarili para sa pera, nang nag-aaral pa lang, nanganak ng 2 anak sa labas. Sino ang mag-aakala? Ang innocent mo tingnan. Pero ang wild mo sa kama. Wild, hindi ka na nahiya. Wala ka talagang hiya. Huwag kang magsinungaling. Ayon kay Hauran, ang anak ni Wanqing ay kanyang tunay na anak. Lolo, pasensya na ho, ang tunay na ama ng bata ay hindi si Hauran. HMP. Malinaw na siya'y babaeng walang hiya. Kayong pamilya lang ang nagpapakapogi sa kanya. Mga tanga talaga kayo. Mas madumi pa ang bibig mo kaysa Poso Negro. Nakakadiring lahat ng sinasabi mo. Magsalita ka pa ng isa. Ipapastomach pom kita. Hoy, matandang kalburo. Umalis ka na. Ang manugang kong babae ay maganda at mabait. Pinagpalang nila lang. Hindi katulad mo, punong-puno ng lason. Ikahihiyan ng mga kapamilya mo kahit sarili mong pamilya ay ayaw sayo. Ito'y kahihiyan sa iyong lahi. Lumabas ka, ngayon din. Matandang hanggal, manghamak ka sa nanay ko, papatayin kita. Lolo, silat. Subukan mong tumira, gago. Kapag umalingaw ako ngayon, tatawagin kitang tatay. Matandang salbaha, gusto mong mamatay? Heh! Hindi mo ako tamaan. Ha! Paano ka tumitira ng ganyan? Bulag ka ba talaga? Array. Namatay ka na naman. Huwag kang gagalaw. Tirahin mo na. Papatayin kita, matandang baho. Ag! Ang aking mahalagang pulseras na Wufu, ito ay isang napakabihirang pulseras, nagkakahalaga ng 100 milyon yuan. Estapador ka talaga, magsasagawa ng insurance fraud. Ang murang alahas na yan, ay halatang walang halaga. Tingnan mo. Patunay ang kalansing na peke ito, tigil na ang panloloko, 100 milyon. Sino ang niloloko mo? Nakuha mo yan sa Chang, dapat tinawag ko na ang pulis, imbes na hayaan ka. Ikaw ang kriminal dito. Presidenteng P. Tinawag mo siyang Presidenteng P. Siya ang amo ni Hauran. Hindi masama, anak. Gumagamit ka ng peking pagkakakilanlan. Lolo, wala akong magawa, kundi magpanggap na mayaman. Ang pulseras ay nagkakahalagang 100 milyon. Gugulin ninyo ang buhay ninyo sa pagbabayad ng utang sa bilangguan. Ano ba talaga ang pakay mo? Kitang-kita ang pagkakasabwat ninyo. Huwag mo kaming lokohin. Pandaraya. Ito ay malinaw na panloloko, tumawag ng pulis. Inasahan ko na ang dahilan mo. Narito ang auction documents. May tatak ng Pay Corporation. 2 ang opsyon mo. Magbayad ka. O magbilangguan. Ano ang ginagawa mo? Dalhin niyo sila. Itigil mo iyan. Legal na bulag ako. Ang kapal mo. Manggulo sa may kapansanan.
Kahilera't bingi ka man, nakakainis ka pa rin. Kunin niyo sila ngayon. Bitawan mo ako, Meng Wanqing. Babawian kita nito. Huwag mo akong hawakan. Manugang na babae. Nakita mo? Sabi ko sa'yo. Proprotektahan kita. Lolo, dapat nating, mas mabuting, magpasalamat kay Presidenteng Pei. Tama. Salamat, Presidenteng Pei. Walang anuman. Tumutulong lang sa mga nangangailangan. Lolo, isang security guard ka lang. Paano mo nabili ang 100 milyong yuan na pulseras? Hindi naman mainit ngayon. Lolo, bakit po kayo nagpapawis ng ganito? Mahal na manugang, dahil napansin mo na. Lolo, kailangan kong magpakatotoo. Lolo, ako ay isang tamad na gwardiya. Nahiya ako sa regalo ko na masyadong mumurahin. Nagsinungaling ako ng bahagya. Ang totoo, ang jade bracelet na ito ay nagkakahalaga ng $1,000. Sapat na po iyon, Lolo. Huwag na po kayong gumastos ng malaki. Pero, Ginoong Pei, bakit mo kami tinulungan? Ako. Tinutukan ko ang dalawang tampalasan ng matagal na panahon. Karapat-dapat silang takutin. Peking kontrata yon. Sinabi kong nagkakahalaga ng 100 milyon. Gulat na gulat siya. Ang pag-arte mo ay talagang kapanipaniwala. Ako mismo ay nagulat. Ang galing umarte ni Ginoong Pei. Lolo, sasama po ba kayo sa hapunan? Ako na po, ang magluluto ng paborito ninyo. Huwag na lang. Umuwi na kayo ng maaga. Ang mga bagong kasal ay dapat magpakilala sa magkabilang pamilya. Maghahanda ako ng angpao. Lanan, kapag ako'y nagtagal, malalaman niya ang aking pagpapanggap. Lolo, Hauran, nakilala ko na si Wanqing. Napakaganda niya. Sang-ayon ako. Dalhin mo siya rito sa loob ng 3 araw. Ano? Nakilala mo siya? Lolo, teka lang. Nabuko mo ba ang sikreto ko? Huminahon ka. Perpekto ang pag-arte ko. Binigyan ko lang siya ng jade bracelet na nagkakahalagang 100 milyon. Hauran. Apo, tapos na. Nabisto na lahat. Par ito po. Mukhang galit na galit siya. Talagang nagagalit siya. Pakiusap. Sabi mo may sasabihin ka sa akin. Bakit pa sa ganitong magarbong lugar? Tamang-tama dito. Mainam para humingi ng tawad. Pero ang mahal naman. Eksakto. Grabe ang presyo. Kapag nagalit siya mamaya, hindi siya maglakas loob na magbasag ng plato o magwala dito. Masama ito. Sa wakas nakapag-ipon kami para sa magkakatugmang jacket ng pamilya. Ngayon ang aking mapag-aksayang asawa ay nasayang lahat. Mahal. Maraming salamat talaga. Bakit parang may masamang hinala ako? Ano? Anong problema? Mukhang di ko karapat-dapat ito. Grabe kamahal nito. Pwedeng pangkain ng pamilya nating 4 ng 6 na buwan. Mahal. Kakasalang natin. Ituring na natin ito bilang kasalang handaan. Mag-order ka ng gusto mo. Sige na, pumili ka ng paborito mo. Pwede bang Lucifen noodles? Lucifen. Ninang. Ito ay isang mataas na uri ng French restaurant. Ang mga hiling ng bisita ay dapat iulat sa punong tagapagluto muna. Sir, lumalabag ito sa etiketa. Ang matapang na amoy ng Lucifen ay maaaring makaabala sa ibang kumakain. Wanqing. Ang kanang pisngi mo parang hindi pantay ang pundasyon. Aayusin ko ang aking makeup. Mesa A, nag-request ng Lucifen. Sir, ang asawa ko. Ay naglilihi sa Lucifen. Simula agad ngayon. Nagsasara kami para sa Pribadong pagpapareserba, kung nais mo, ngunit ang chef. Sobrang kapalaluan nito. Ako ay isang Michelin-starred chef. Gusto mong magluto ako ng basura ng nagtitinda sa kalye? Sisirain nito ang reputasyon ko. Ginoong Pei. Director Pei. Para sa anghang ng Lucifen, mahina, katamtaman, o sobrang anghang. mahina. Sobrang baho. Agad-agad, naiintindihan.
Mahal. Ang mga French chef na ito, talagang naghahain ng luosifen. Siyempre, ang pinakamagaling na restaurant sa Jiangcheng ay tinutupad ang lahat ng hiling. At, ang presyo, 10 yuan. tunay na karapat-dapat sa pinakamagaling na French venue sa Jiangxing. Ang kanilang serbisyo ay tinatrato ang mga customer na parang royalty. Kailangan kong matuto mula sa iyo. Masiyahan sa iyong pagkain. Tumawag kung may kailangan. Mahal. 10 yuan. Babalik ako ng babalik. Hanggat nasasarapan ka, babalik kami. Anong problema? Bakit mo ako dinala sa ganitong mataas na uri ng lugar? Para pag-usapan ang isang bagay, mayroon ka ba ang itinatago sa akin? Pasensya na. Bakit ka humihingi ng tawad? Mahal. Hindi ko sinasadyang magsinungaling. Wala lang akong pagkakataon na magpaliwanag. Ang totoo, sa kalagayan kong ito, sino ang maniniwala sa akin? Ano ba ang gusto mong sabihin? Tigilan mo na yan. Sabihin mo na ang totoo. Sa totoo lang, ako pala ang pinakamayamang tao sa lungsod Ilog. Ginamit ko ang aking kapangyarihan. Pero mali ang pagsisinungaling. Magkumpisal ka ng maaga, mas gagaan ang buhay mo. Ang pulseras na ibinigay ni Lolo ay binili ko noong nakaraang buwan sa Christie's Auction House. Yan ay relikya ng emperatrice ng king. Kahit mga prinsesang dayuhan ay nag-agawan. Di ba? Sinabi na ba ni Lolo sa'yo? Sinta, pasensya na. Hindi ka ba napapagod? Ang magkaroon ng mga pangarap ay hindi dapat ikinahihiya. Ano man ang gusto mong gawin. Sasamahan kita. Teka, ano ang sinabi ni Lolo? Alam kong gusto mong ibigay sa akin yang karaniwang buhay pero pwede naman tayong manatili sa simpleng buhay. Sapat na iyan. Hindi. Totoo ang sinasabi ko. Sige, sige na. Mabuhay, Sis Pei. Hayan, nasiyahan ka na. Tama na. Bukas, kailangan kong maghatid ng mga package para may makain tayo. Huwag kang masyadong magpakapagod. Kumain ka pa ng ilo o sifen. Magpakabusog ka. CP, handa na ang seremonya sa Four Seas Group para sa perma. CP, ano ang problema? May mabuti at masamang balita. Ano ang unahin mo? Ang masama, tinatawag na niya akong CP. At ang mabuti, hindi. Siya naniniwala na ako ang top tycoon ng lungsod Ilog. Wan Jing. Nakita ko ang mga post mo sa social media. Pumunta ka talaga sa Jiangcheng, sa mamahaling French restaurant kagabi. Nag-serve sila ng luosifen doon. 10 piso lang ang binayad ko. Paano nangyari yun? Ang lugar na yun, may minimum charge na 10,000. Kahit tubig lang. Ganyan kamahal. 50. Hindi, 500 piso yun. Sabi nila galing sa Mont Blanc ng France, maraming mineral. Aminin mo na. Ikaw ba talaga ay isang sekretong mayaman? Katawa-tawa yan. Hindi totoo yan. Diretso kong itatanong kay Pei Haoran. Xiaolan, bantayan mo ang tindahan. Lalabas muna ako. Mr. Pei, salamat sa collaboration ng Pei Group sa amin. Hoy, Mahal, nasaan ka? nasa trabaho ako ngayon. Hanapin ang pinakamalapit na delivery station. CJ, bilisan mo. Pupunta ako sa'yo. Madali. Goshen Express Station. Nasa Goshen Express Station ako. Okay, mag-dinner tayo. Ginawa na. Ahem. Enley, pipirmahan natin ang kontrata pagbalik ko. Alis na. Sa Goshen Express Station. Opo. Hindi ito ipinagbibili. Hindi ibinibenta ang Surir Station na ito. Ito ang ikinabubuhay ng pamilya ko. Kahit mabalian ako ng paa at hindi na makapaghanap buhay o matangay ng kotse, hindi ko ito ibebenta. Sapat na ba yan? Nagre-report po, boss. Nakakuha ang gasan station ng 8,465 na package noong nakaraan. At pagkatapos, CJ, naiintindihan ko. Ikaw na ang boss ngayon.
Empleyado lang ako. Diyos ko, ano ba ang ginagawa ko? Mukha ba akong asawang paranoid sa pagtataksil ng asawa? Mahal? Anong ginagawa mo? O wala. Okay lang ako. Hintay ka lang dito, may trabaho pa ako. Ang gwapo pa rin ng asawa ko. Hala! Ano ba ang trabaho ng courier? Hindi sinabi ng boss. Mahal. Mahal. Ibig kong sabihin. Hindi ko maintindihan, pero ang ginagawa mo. Ano ang punto nito? Ah, Baguhan, tulungan mo magbaba ng truck. parating na. Mag-ingat ka. Ano tong bagay na to? Huwag mong buksan yan. Hulihin nyo agad. Takot ako sa matutulis na tupa. Naku, hindi ito gagana. Panoorin mo ito. Halika rito. Saan ka tatakbo? Pumasok ka na. Halika. Sol, ang ganda at talino ng asawa mo. Saan mo siya nakita? Pabulong naman. Tigilan mo ko. Tapos na ang lahat. Ahem. Binibini, buti na lang andito ka. Mga itik na ito, galing sa Southeast Asia na alaga. Ang mahal ng mga ito, kung mawawala sila, sayang ang isang buwan kong trabaho. Ikaw ang nagligtas. Walang problema. Pwede mo bang alagaan si Hauran ko? Huwag kang mag-alala. Alam kong mahirap ang ekonomiya ngayon. Pati graduates nagde-deliver na ngayon. Mapuputi ang kamay ng asawa mo para talaga sa opisina. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko siyang mabuti. Ano? Hindi ba't ikaw ay nagtrabaho sa konstruksyon? Ako. Likas na maputi ang balat ko. Ganito ako pinanganak. Hi, mahal. Salamat sa pagsagip mo sa akin. Kung hindi, maaaring natanggal ako. Hoy, ano ibig mong sabihin? Ikaw ang boss. Sino ang magtatangkang magtanggal sa'yo? Ano? Ikaw pala ang boss. Ikaw ang boss dito. Nagkasala ba ako? Sa aking sinabi, may mali ba? Hauran, mainit ba ang pakiramdam mo? Bakit ka nagpapawis ng ganyan? Pagod lang sa trabaho. Boss, lasing ka na naman pumasok. Nagsasabi ng kalokohan sa liwanag ng araw. Hindi ako. Lasing. Kaunti lang nainom. Kayo ang boss. Kayo rin ay boss. Lahat kayo mga boss. Ako lang ang nagtatrabaho dito. Araw-araw akong nagpapakamatay sa trabaho. Lasing na. Ang boss, dalhin niyo sa kama. Hoy, kayong-kayong. Bilis, galaw-galaw. Nagpapanggap lang. Anong TV show ang di ko pa napanood? Sa panahon ngayon, kahit mga boss may matinding problema, mahirap talaga. Ay naku, kailangan kong sunduin ang mga bata. Ay, gusto ni Juan Juan at Lele ng pata. Tandaan mo bumili sa palengke. Kailangan bilhan siya ng kotse. Lagi siyang nagmamadali sa kalsada. Walang ingat sa pagmamaneho. Nakakabahala talaga. NLP, tingnan nyo, alin ang bagay na kotse? Ito na lang kunin natin. Sigurado ka bang? Ito talaga?
AP, ang mamahal naman nito, di ba? Paano kung makilala ito ni Madam? Huwag kang mag-alala, hindi niya mapapansin. Hindi pa nakakakain ng baboy, pero nakakita na ng nagtatakbuhan. Paano niya hindi malalaman? Bilisan mo. Uuwi ka na. Sunduin na kita. Mahal, pagod na ako sa pagbabike araw-araw. Nagpagawa ako ng service car para sa'yo. Tingnan mo. Talaga? Ang ganda. Naku, ang ganda ng kotse na to. Magkano to? Pang-service lang na sasakyan, hindi naman mahal. Ito bang kotse? Anong brand to? Mengs, One King Edition. Huwag kang biro. Yung delivery van ng boss namin Japanese yens 50,000 lang. Pero itong sayo, parang mas mamahalin pa. Magkano talaga? ₱30. Pihawaran. Akala mo bata ako. Naku naman, kuha mo rin ako ng 30. Mahal, 30 ay down payment lang. Para sa service car. Sulit naman ang hulog. Sunod-sunod na kasinungalingan. Mabubuking ka rin pay. Nung huli sa French restaurant, nag-snail noodles lang tayo. Sabi ng katrabaho ko, doon daw, minimum na gastos ay Japanese yens 1,000,000. Kaya, ano ba talaga ang sikreto mo? Kailan ba darating si Mama? Batang naliligaw nangungulila sa iyo sa malayo minamahal na ina. Paboritong nanay. Juan Meng, Munting Lil Meng. Inay. Tama. Nagpahinga ang e-bike natin ngayon. Tatay mo, nagpakotse si tatay para sunduin ka. Gusto mo ba? May bubong ang kotse ni Mama. Pag sinundo na tayo ni Mama, hindi na tayo aambunan. Tama. Mabait talaga si Presidente Pei. Pinautang tayo pang kotse. Nagbigay pa ng French restaurant vouchers. Pag yumaman tayo, babayaran natin ang utang na loob. Sige, mahal. Mga anak, sakay na tayo. Sasakay ako sa kotse ni tatay bukas para sa anniversary ng eskwela. Sige, alis na. Mabubuting bata, pero na. Hindi ba yan ang palaboy na si Wan Qingmeng? Kailan pa siya nagkakotse? Saan siya kumuha ng pera? Buisit, hindi sumasagot sa tawag. Bulag ako noon. Na-offend ang CEO ng Pay Group. Mamamatay ako nito. Mahal, tagal ko bang hinintay? Diamond mula South Africa para ba ito kay Mama? Umalis ka dito. Walang respeto. Giliw, ang ganda nito. Para ba sa akin to? Salamat. Side chick ka lang, panaginip mo yan para to kay Mama. Huwag mo akong pasalamatan. Kulungin mong ibon ka lang. Hindi mo karapat-dapat to. Hindi naman para sa kabit mo to. Sabi mo noon, ako ang magandang swan mo. Tama na. Ang dal-dal mo. Maglinis ka na lang ng Cobb 8. Tingnan mo sarili mo sa tubig. Magpakabait ka. Alagaan mo ng mabuti ang mga anak ko. Pagbigyan mo ako, gagawin kitang alaga. Huwag kang magkagulo sa labas. Umalis ka sa villa ko. Nandito ka lang para sa pera. Sino magtitiis sa'yo? Irog, huwag kang magalit. Mahalaga ka sa akin. Nakatali ako sa'yo. Mas mabuti yan. Sige. Lobat ang cellphone ko. Hanapan mo ako ng charger. May importanteng tawag. Hindi pwedeng mawala. Oo, Dahan-dahan. gago. Nambobola ng puta. Tuso ka talaga, Wan Qingmeng. Kaya pala mayaman ka. Inagaw mo ang asawa ko. Magbabayad ganito. Sino ang mag-aakalang ikaw pala ang asawa ng chairman ng Dragon Rice Group? Kay simpleng tao mo pala. Aray, nabulabog ko. Huwag niyo ikalat ang sekreto. Sa iyong kagandahan at kariktan, kahit di ka magsalita, ang presensya mo'y nangingibabaw sa lahat. Makasama sa klase ang anak ng asawa ng chairman ay isang karangalan. Susundin namin ang gusto mo. Masyado kang mapagkumbaba. Huwag nating palabasin. Lingyao, binuli ng anak mo si Juan at Lele. Ito ang ganti ko para sa'yo. Meng Wanqing, nawala ba ang ulirat mo? Pagkaraan ng maraming taon, hindi ko inakalang may ganito kang kalaking anak.
Xiaopang. Dapat binigay mo ang lollipop! Sapatos na yan! MS, Meng Wanwan, opisyal na paunawa, Wanwan at Leylay Meng, ay pinapaalis sa kindergarten. Mag-impake na at umalis agad. Sa anong dahilan, anak ko ang naapi rito? Kami pa ang pinaalis? Walang hiya kang kabit. May asawa ka na. Nigel-alako ka pa ng 2 batang. Habang ginaganyak ang asawa ko, ang kindergarten na ito ay sa asawa ko. Hindi namin tinatanggap, mga anak na walang ama. Yan pala ang totoo. Lahat, palayasin natin ang hamak na babaeng ito. Umalis ka na, lumayas ka, tumaboy na. Umalis na kayo, bilisan nyo. Tigilan ang pagtawag na kabit. Huwag niyo akong siraan. Bilang tunay na may bahay, ng chairman ng Dragon Rice Group. Bakit ako mangangailangan ng chismis? Kasinungalingan, hindi kabit si Mami. Ikaw ang manloloko. Ang matalino ay marunong umurong. Unahin nating protektahan ang bata. Lingyao, papalampasin ko to ngayon. Pero hindi to ang huli. Gusto niyong umalis. Hindi ganon kadali. Tatakas ka pa. Huwag kang magmadali. Takas pa more, nangaagaw ng may asawa, nag-guilty ka na. Dapat turuan ng leksyon ang mga katulad niya. Basagin ang mukha ng kerida. Tingnan natin kung makakaakit pa siya. Dinang, Wu, huwag mag-alala. Dinang, Wu, sisiguraduhin nating makakamit ang hustisya. Ngayon, ituturo ko sa walang hiya. Kung hahawakan mo siya, tatawag ako ng pulis. Ang asawa ko ang CEO ng Dragon Rice Group. Siya ang nagpapatakbo ng kindergarten. Pumasok ka dito. Huwag ka nang umasa pang aalis. Huwag ninyong apihin ang nanay ko. Siha staff, bakit suot niyo uniform ng delivery? Siguro. Nag-aaral siguro sa'yo. Ginagalingan ang pagiging sip-sip. Magpatuloy na tayo sa pagpirma. Hello. Ano? Inatake si One King. GP, aalis ka na naman? Ang sino mang walang ginagawa, kalaban na ng Dragon Rice Group. Huwag kang umiyak, Ditse. Bibigyan sila ng leksyon ni tatay. Nang akit ka pa sa asawa ng CEO, akala mo makakatakas ka. Nakakaloko naman yung puwet mo. Maninira ng pamilya. Pagdating dito ni Daddy, kayong lahat magmamakaawa sa luha. Kung pairalin nyo kay Mami, papatayan kayo ni Daddy. Yang pulubi mong tatay. Nagde-deliver ngayon ng package. Baka nga, nakatama na ng truck sa oras na to. Mamumura mo pa asawa ko. Ipapa, hatid kita sa hukay. Ano pang hinihintay nyo? Kumilos kayo. Kahit bumagsak ang langit, nasa likod ko si Mister. Ginagawa nga nila. Walang takot, tulong sa asawa ng CEO sa kabit. Daan yan sa promotion natin. Mawawala na. Ang ganitong oportunidad. Ano ba ang lakas ng loob mo? Mahal, pasensya na. Dapat hindi ako nahuli. Hauran, Papa. Papa! Huwag kang matakot. Nandito si Papa. Ako ni Papa yan. Sinong nakahas manakit sa asawa't anak ko? To, wala si General Pei ngayon. Walang sasaklolo sa'yo. Ikaw si Meng Wanwan, at ama ni Meng Leylay. Nambugbog ang mga anak mo, paalisin sila sa kindergarten. Puro kadaldal, walang gawa. Yan lang ang kaya mo. Pananakit sa mga anak ko, paglilihis ng katotohanan, at pagsisi sa biktima. Tingnan mo, kung paano nyo binugbog ang anak ni Jiwoo. Isang beses lang ako sumuntok. Sila tumambog sa akin ng kalahating oras. Lel, ikaw gumawa nito. Inapi niya ate ko. Sino mang umapi sa ate ko, sasapukin ko. Magaling. Ipinagmamalaki ka ni Papa. Sinong nanggahas manakit sa anak ko? Mahal, nakarating ka rin. Sila yon, kailangang disiplinahin buong pamilya to. Pinapalo ng anak mo ang mga anak nila. Eksakto, yung putang Meng Wanqing na yon, at 2 niyang anak sa labas, kasama ang squatter niyang asawa. Sinta, turuan mo silang leksyon. Mahal,
Anong nangyari? Ikaw ba si Ben Bower ba? Sinugo para hulihin si Tangmang? Hindi to panaginip. Jiwoo, nasa panig namin kayo. Huwag kang mag-alala. Eksakto, sinusuportahan namin ang asawa mo. Babalaan kita. Alam kong kerida mo si Meng Wanqing. Huwag mo siyang ipagtanggol. Binatukan mo ako, para sa kabit na yun ako sinaktan. Siya ang kabit. Ikaw ba ang ginestusan ko ng libo-libo para lang panatilihin ng isang buwan? Anong sinabi ni Ginoong Wu? Tama ba ang naririnig ko? Si Mrs. Wu pala ang tunay na kabit. Ginoong Wu, nagkakamali po ba kayo? Ang ina ni Meng Wanwan ang kabit. Lumabas ka. Lumabas. Lumabas. Ginoong Pei. Ginoong Pei. Tama na ang iginoong Pei. Lumuhod ka kung humihingi ng awa. Ang kapal mo. Papaluhurin si Ginoong Wu. Sino ka ba? Lumabas ka na rito. Ginoong Pei, kawan niyo po ako. Ang babaeng ito, gawin niyo sa kanya ang gusto niyo. Mahal, bakit bigla siyang lumuhod? Sinira ng babaeng to ang lahat. May pamilya akong binubuhay. Pinaghirapan ko ang posisyong to. Patawarin niyo po ako. Siya o ikaw, isang tao lang ang mabubuhay. Mahal, bakit yung tabatsoy na yun? Takot na takot sa'yo. Ako. Dahil nandito na ako. Siyempre, dahil nandito ako. Presidente Pei, Ginoong Pei Haoran, angat sa Jiangsheng. Si Meng Wanqing pala, ay konektado kay Presidente Pei. Maglakas loob na apihin ang mga tao ko, parang Doom Beetle na naghihikab. Punong-puno ng kayabangan, gusto mo lang mapalo. Ang saya magpanggap na kahit maglakad, epiko ang dating. Presidente P, bakit ka laging nandito? Ako, dumadaan lang ako. At nakita ko ang mga nagmamagaling na dramatista na nagpapakita ng kanilang talento, mas ilusyonado pa sa asong ulol na humahabol sa araw. Kapag may nakikita akong kawalan ng katarungan, kailangan kong kumilos. Presidente P, ang galing mo. Hindi ito para sa mga bata. Iuwi mo muna ang mga bata. CJ, naniniwala ako sa'yo. Pinapahalagahan ko ang bawat sandali kasama. Pero ang basurang tulad mo ay nagpapaalala sa akin. Ordinaryong courier na si Pei Haoran ay hindi kayang igalang o protektahan ang kanyang sariling pamilya. Huwag mong isiping ang mga numero mo, ay nakakatakot sa akin. Kapag sumalakay ang tigre, sino ang maglalakas loob na pigilan ito? Presidente Pei, nagkamali ako. Humihingi ako ng tawad, Presidente Pei. Pei. Presidente Pei. Magandang bati, Presidente Pei. Ano? Siya ang tunay na chairman ng Pei Corporation, Pei Haoran, asawa ni Meng Wanqing. Ako nga. Imposible. Hindi ito totoo. Wala na. Talo na tayo. Sinabi kong huwag gumawa ng gulo. Binalaan kayong huwag mang-away. Ano sa palagay nyo? Paano ko kayo parurusahan? Ngayon kayo. Bingi ba kayo? Patawad, G-Pei. Niloko ako ng babaeng ito. Pinagbintangan niya ang asawa mong kabit. Wala akong kasalanan, G-Pei. Kasalanan ni Leng Yao. Ginoong Pei, patawarin niyo po ako. Ako'y isang hamak lang. Awa niyo. G-Pei, noong malaman kong kayo pala naghanap ako ng paraan para humingi ng tawad sa asawa niyo. Naghanda pa ng Reg Along ito. Tingnan niyo. Ano? Ang brilyanteng pala sa paghingi ng tawad kay Meng Wanqing. Nako. Wala na talaga tayo. Woody K. Parang palakang nagpapanggap na unan, nagmamalaki ng walang kwenta. Paano nangahas ang kuko ng uwak, maging mastermind? Ikaw ang nagpalakas sa kanya. G-Pei. Siya kabit ko lang. Noong magkita kami sa mall, lagi niya akong ginugulo. Ngayon, tapos na tayo. Gawin niyo sa kanya ang gusto niyo. Walang hiyang Wu. Wala ka bang puso? Tumahimik ka, sip-sip na asal, tanggang bulag. Kung wala ako, tulad ng inahing manok, mas mababa pa sa manok. Woody K. Umalis ka sa Jiangsheng, huwag mo na akong makita pa. Kung hindi, ang Pei Group ang magpapasisi sa'yo. Hanki, nagpasya na ako. Nasabihin kay Wanqing. Ang totoo kong pagkatao, Ginoong P, ang buong korporasyong Pei, 200,000 empleyado, US dollars 100 bilyon na assets. Kung ibubunyag mo ang tunay na pagkatao mo sa kanya, hindi na kayo makakabalik sa normal na buhay. Nyo kailanman, matatanggap kaya niya ang katotohanan ito. Ang galing! Sa akin matutulog si tatay ngayong gabi.
Pinagkakatiwalaan ko si Wan King. Ihanda ang ER department. Magpupubliko akong magpapakasal sa kanya bilang chairman ng korporasyong Pay. Naiintindihan ko. Bakit kumikisay ang kanang talukap ng mata ko? May problema kaya sa mga bata? O baka nasaktan si Haoran habang nagde-deliver ng mga package? Arf! Ano ba itong iniisip ko? Laging negative ang iniisip. Wan Ching. Ang team building na yon ay nasa pribadong estate ng chairman, personal na mansyon ni Ginoong Pei. Ito ang pinaka-eksklusibong lugar para sa mga bilyonaryo sa Jiangcheng. Imposible, lahat ng miyembro dito ay may halagang $100 milyon pataas. Kung makakahuli tayo ng mayamang binata dito, hindi na tayo magtatrabaho pa. Sabi raw single ang chairman, bakit hindi mo subukan ang swerte mo? Tigilan mo yan. Sabi nila umiiwas si Ginoong Pei sa babae. Baka siya, mas prefer ang lalaki, mga lalaki. Isang dominanteng CEO, at parang asong alaga na assistant, lihim na romansa sa opisina. Yan ang chismis na masarap. Kung gagambalain mo, si Meng Wan King muli. Papaniwalain ka ng korporasyong Pay. Umalis ka na. Hindi pa nag-aasawa ang chairman. Sa edad niya, ang pag-aalala niya sa asawa ko ay higit pa sa profesional na relasyon. Huwag mong sabihin na may gusto siya kay Haoran. Haoran, nandyan ka ba? Nasaan ka na? Ano? Pupunta ka rin sa mansyon. Inimbita ka ng chairman. Wow, pangarap ko talagang magkaroon ng bakuran na may mga puno, mga tol. Hulaan niyo kung nasaan ako. Nandito ang pinakamayaman, sa Jiangcheng, si Ji Pei, CEO ng Grupo Peishi. Inimbita niya ako sa pribadong lupain niya. Mukhang may ikakasal dito. Ha, sino-sino tong mga tao sa likod natin? Mga tauhan ko sila sa kumpanya. Ang kasal sa lupain ni Ji Pei ay para lang sa mga VIP talaga. Mga sikat lang ang may karapatan dito. Excuse me, miss. Kailangan ng kumpidensyalidad sa event na to. Bawal tumingin-tingin. Ang kuripot ng mayayaman. Mahalaga sa mayayaman ang kanilang privacy. Baka tayo'y kasuhan dahil sa panghihimasok. Ganun ba? Si Haoran ba yun sa dulo? Kayo naman, nagbubulungan sa oras ng trabaho. Nilalabag ang disiplina ng team. Mawawalan kayo ng bonus ngayong buwan. Team building day naman ngayon. Anong mga alituntunin ang dapat itatak sa inyong mga noo? Dapat ba naming isaulo ito lagi? Hindi naman kami mga estudyanteng grade school. May ipinamigay bang uniforme? Bukod pa riyan, walang patakaran ang istis na pag-uusap ang nagdudulot ng kaltas sa bonus. Eksakto. Ngayon, ako si Ana Ho ang store manager. Ang mga salita ko, ang bagong alituntunin ng SCC. Anna Hu. Ikaw ba ay isang seductress? Hindi po, ang pangalan ko lang. Ay Hu Lijing parang malandi. Nagkakamali ka. Tama nga, ikaw pala. Hu Lijing. Noong high school tayo, matalik na magkaibigan. Ako ang nagbigay sa'yo ng pangalang Anna Hu, ang dating pangalan mo, parang pangalan ng engkantada. 10 taon na, ang laki ng pinagbago mo. Anong kalagayan mo ngayon? Huwag kang magpanggap na close tayo. Sino nagsabing magkaibigan tayo? Ikaw, nakipagtalik ka sa matatanda noong kolehiyo, para sa pera, nabuntis ka, at na-expel sa eskwela. At ngayon, may nadiskubre kang delivery boy, para magbuhat ng gamit mo. Ang katulad mo, di dapat makisama sa akin. Nagmamanman ka kay Ling Yao. Anong ibig mong sabihin? Ang sinasabi mo, si Ling Yao ang nagkalat ng chismis. Sino ka para manghusga? Sinusundan mo siya ng insulto sa akin. At saka, masaya na ako. May anak akong lalaki at babae na masunurin ang asawa ko. Gwapo at macho, mahusay sa bahay at sa kusina. At, sobrang mahal ako. May 6-pack pa siya. Pag mahirap ka, gulo ang buhay mo. Karapat-dapat ka bang maging masaya? Hindi siya karapat-dapat. Akala mo karapat-dapat ka. Wow! Ang gwapo naman. Pwede ko siyang alagaan. Wan Ching, ang sama mo. Itinago mo yung gwapo mong asawa. Hindi naman. Haoran,
Pribadong lugar ito. Bakit ka nandito? Pribadong lupain ito. Anong ginagawa mo rito? Kasama ko ang boss ko para sa negosyo. May karisma naman siya, pero nakakalungkot. Wala siyang pera. Una kong pagkikita sa inyong lahat. May handog akong regalo. Ay nako. Lubag ito. Ito ang pinakahinahangad na bag sa buong mundo. 6 na buwan akong nag-ipon, pero di ko pa rin ito mabili. Wan Ching, ang generous ng asawa mo. Totoo, ang mga bumibili ng SCC, baka hindi tunay na mayaman, pero ang mga bumibili ng Lo, siguradong mayaman talaga. Ang asawa ko ay hindi karapat-dapat makisalamuha sa inyo, kaya hindi nyo ito kailangan. Sino ang may gusto sa dala mo? Isang delivery boy na tulad mo. Hindi kayang bumili ng tunay na Lo. Peke lang yan sigurado. Kung tunay man ito, lumuhod kayo at humingi ng tawad kay 1K. Nangangahas ka. Kung peke ito, ikaw ang luluhod sa akin. Usapan. Ay usapan. Nababaliw ka ba? Bawiin mo yan. Paano mo nabili ang mamahaling bag? Alam ko ang ginagawa ko. Sige. Subukan natin. 10 taon ka nang nagtatrabaho sa Lo. May profesional na sertipikasyon. Kilalang kilala sa Jiangcheng. Bilang dalubhasa sa pagtitiyak ng tunay na bagay. Kaya mong agad malaman ang tunay sa peke sa isang sulyap. Tingnan mo na ito. Naku, masama to. Sobrang sama. Umalis ka na rito. Mabubuko ang bluff mo. Luluhod ako at hihingi ng tawad sa babaeng iyon. CJ, bilisan mo. Mahal. Galit ka pa ba sa akin? Asawa kita. Ang dignidad ng lalaki ay pinakamahalaga sa lahat. Makakaya ko to. Umalis ka na. Anong ginagawa mo? Huwag kang mag-alala. Nasa kontrol ko ito. Manager, huwag kang mag-alala. Walang pansariling damdamin dito. Magsalita ka ng diretso. Tunay ito. Ang presyo sa butik ay lagpas 30,000. Ano? Hindi pwede yan. Manager Hugh, usapan ay usapan. Ikaw na ang bahala. Hindi ako pumayag magluhod. Huwag mong baligtarin ang salita. Alam kong magbaback out ka. Tignan mo dyan. Kailangan mo pa ng ebidensya. Sige. CJ, Kayong lahat, pinag-try-try-pan nyo ako. Nasa Siren na ako ngayon. Malalaman ng lahat na siya'y nagsinungaling at napahiya ng husto. Paano siya mananatiling manager? Wan Ching. Nasaan siya? Sabihin mo ang totoo. Saan galing ang bag na ito? May itinatago ka bang bagay na ikinahihiya? mahal. Ipapaliwanag ko lahat ng nangyari ngayon at bibigyan kita ng tamang kasagutan. Maniwala ka, konting tiis na lang. Seryoso ako. Sinta. Mahal kita. Bakit bigla niyang nasabi iyon? Nakakahiya naman. Wan Ching. Wan Ching. Chismis na malakas. Anong meron? Ang pinakamayamang tycoon ng River City, CEO ng Korporasyong Pay, magpapakasal ng publiko. Anong kinalaman natin dito? Ito ang pinakamasulit na iskandalo sa River City. Kung masasaksihan natin to, lahat ng social era dito, mamamaalamos ng impormasyon, tataas ang benta natin. Ano pang hinihintay natin? Tara na. Ginoong Pei, batikan kang CEO, hindi torpang estudyante. Sinong nagpo-propose ng walang emosyon at paltos na linya, parang sa teleserye. Unang beses ko kasi, kulang sa karanasan. Ikaw, halika rito. Turuan mo si G-Pei kung paano magsalita ng maayos. Ako po? Si Ginoong Pei. Sir, tumayo ka sa pwesto ni Mrs. dito mismo. Ramdaman mo mismo ang romansa ng pusong talumpati na sinikap kong ihanda para sa'yo. Ginoong Pei, nakakapaso na ang trabahong to. Sobrang bigat. Tataasan kita bukas. Boss, idolo kita. Dalawang lalaki. Asawa ko yan. Lahat ng teams, makinig. Ilabas ang flower cart. Banda, handa na. Panguling ensayo na. Aksyon.
Mahal kita. Bubuhos ko ang buhay ko para ipaliwanag ang pag-ibig. Gagawin mo bang kasama ako sa pagtanda natin? Hindi, ayaw ko. One King. Presidenteng P. Kahit pinakamayaman sa River City, walang karapatan kang makialam sa pag-aasawa ng iba. Teka, ako. Malaking eskandalo. CEO ng Pay Corporation palay. Nagmamahal sa lalaki. Asawa ko si Hauran. Habang buhay siyang akin, walang makaagaw sa asawa ko. Kahit ikaw, Presidenteng Pei, hindi siya mapapasayo. Teka, ako. Tama, ito ang tunay na wagas na pag-ibig. Hindi makinig kayo. Wan Ching, tutulungan kita sa problemang to. Tara na. Kalabanin ang hari ng River City para sa pag-ibig. Nakakakilig. Hoy, teka. Ma'am. Kayo ang tunay na bituin ng kasalang ito. Meng One King. Ako, Ginang, kayo ang bida sa kasal na ito. Ang lalaking pinakamayaman sa Jiangsheng na si Pei Haoran ang pakakasalan. ibig mong sabihin, ako ang pakakasalan ng pinakamayaman? Eksakto. Ikaw, hindi ka ba may gusto sa asawa ko? Ginang, hindi nyo alam kung gaano ako naghintay para sa araw na ito. Takbo. Dito, mabilis na daan ito. CJ, One King, bakit ka tumatakbo? ba't hindi ako tatakbo? Nag-propose si Zizi Pei sa asawa mo. Kung hindi ako tatakbo, nakakahiya naman. Kaya, akala mo ba, sayang nag-propose si Pei? Eh kahit na, maganda naman ako. May iba na ang puso ko. Kaya sasabihin ko kay si Pei, nakakataba ng puso, pero hindi tayo para sa isa't isa. At ang bait-bait pa niya sa'yo. Kung hindi ako tatakbo, mababawasan ang dignidad ni si Pei. Pwede kayang, ako mismo ang siyang Pei Haoran, ang pinakamayaman sa Jiangsheng. Nangangarap ka na naman, pero nakakapagtaka. Magkapangalan kayo niya. Mahal, wala ka bang ikinukubling sekreto tungkol sa'yo? Noon, nagloko ang tatay ko sa nanay ko. Nagsinungaling siya. Nasa kindergarten na ang anak sa Kerida. Bago nalaman ng nanay ko, dahil sa kalungkutan. Nagpakamatay siya. Hindi ka magsisinungaling sa akin, di ba? Hindi, syempre hindi. Buwisit, mabubugbog ako nito. CEO Pei, ano po ang ginagawa nyo rito? Mr. Pei, anong ginagawa mo dito? Derek, Mr. P, anong kailangan mo sa boss ko? Ay, kakapanalo ko lang ng international award. Pinabalik mo ako para sa romantikong CEO storyang ito. Ituring mo na lang na shooting. Huminahon ka, maniwala ka. Pwede kong sabihin nga cut. CJ, ikaw bahala. Sundan kita. Ako na ang bahala. Magkita tayo sa 2 minuto. Naghihintay kami. Mahal, sumama ka sa akin. Mabuhay po, Mr. Pei. Mr. Pei, ang CEO ng Tianhai Group, ay nagpapaabot ng pagbati. Mrs. Pei, ang ganda-ganda ninyo. Hauran, kaibigan mo ba ang mga ito? Hindi ko sila kilala. Kilala nila ang boss ko. Mr. P, magkapangalan tayo. Maling tao. Akala mo wala akong alam? Akala mo tanga ako? Sa totoo lang, alam ko na ang lahat. Alam mo ba? Pagkatapos makita si Lolo, nagkaayos lahat. Lolo, Lolo, Lolo. One King, kumusta? Hayaan mong magpakilala ako ng formal. Ako ang pinakamayaman sa Jiangsheng, ang lolo ni Pei Haoran. Lolo, ang inyong buong, ang inyong presensya, ang inyong karisma at pag-arte. Para talagang isang tunay na lolo ng mayamang negosyante. Halika rito. Paslit. Ano ang nagmamadali, Lolo? Itinatago mo pa rin ba ang katotohanan kay One King? Kailan mo tatalikuran ang pagpapanggap na mahirap? Napakabait na dalaga ni One King. Ano pa ang kinakatakot mo? Gusto ko na siyang sabihan, hindi ganoon kadali. Tama na ang mga dahilan. Dapat kayong ikasal. Ngayong araw. O hindi ka na muling makakapasok sa pamilya. Pero, Lolo, ako ang matibay na sandigan ni One King. Huminahon ka, I hope.
Bagay na bagay ka sa pag-arte. One King, ano ang pinag-uusapan nyo? Sabi ng direktor, magaling akong umarte. Pag-arte. Hindi ba tayo gumagawa ng maikling pelikula? Meron tayong mga artista, banda, mga litratista, kayo at si Lolo ay gumagawa ng mini-drama. Eksakto. Pinag-uusapan namin ng papel na pagbidahan ni Madam sa aming palabas. Oh. Sino ang kanyang gagampanan? Siyempre, ang nobya. Hauran, kumusta ang itsura ko? Ang ganda mo. Talagang napakaganda. Ang ngiti mo'y nakahigit sa lahat ng kagandahan, nag-iwan ng mga dalagang palasyo sa pagkalungkot. Naku, ikaw. Binibining Meng, kailangan nating ayusin ang iyong makeup. Ginoong Pei, ano sa palagay ninyo? Itinago ko ang katotohanan sa aking asawa, ngunit nagawa ko pa rin. May sagawa ang kasalang ito. Maayos naman, di ba? Ang inyong mga susunod na proyekto, ako ang magpupondo sa lahat. Salamat po, Ginoong Pei. Tulak. Mas malakas pa? Oo, oo. Alagaan mo siyang mabuti. Habang buhay. Opo, Lolo. Hauran, pagkapanganak kay Juan at Lele, hindi ko inakala na magkakaroon pa ako ng panibagong araw ng kasal. Kahit na ito'y pag-arte lamang, nais kong panatilihin ito, magpakailanman. One King. Hindi ito pag-arte, pakasalan mo ako. Gawin nating tunay ang kasal na ito. Aalagaan kita habang buhay, at tatanda ng magkasama. Kunin ang bawat perpektong detalye. Mahal, lumihis ka sa script. Hindi na kailangan. Ito ang tunay na kwento natin. Ang galing. Walang kapintasan. Nagpakasal kayong dalawa ng walang imbitasyon sa amin? Papabayaan niyo na ba ako at si ate? Makinig ka. Sa weekend na ito, magpa-picture tayo ng bagong pamilya. Okay, yehey. Ang weekend na ito, anibersaryo ng pagkamatay ng nanay ko. One King, pasensya na. Hindi ko alam. Okay lang. Matagal na panahon na. Kailangan kong puntahan ang amin para kunin ang mga gamit niya. Hauran, sasama ka ba sa akin? Siyempre, kahit saan ka pumunta, kasama mo ako. Ilset. Walang hiya kang bata. Saan galing itong walang kwenta? Tanggang walang utak. Mukha kang galing sa basurahan. Ano ang loser? Ibig sabihin, tanggang tanga. TSK, sa edad mong ito, nagpapanggap na ama sa mga anak niya. Gago ka talaga. Mga bulag na langaw, magpakonsulta kayo sa psychiatrist. Meng Wanqing, bantayan mo ang dila mo. Nanay mo siya? Ang nanay ko, nasa frame sa dingding. Nasaan ang larawan ng nanay ko? Mama, nanay, TS, patay na siya. Pwede pa maging pantapal ng mesa ang larawan niya, kahit papaano may silbi. Meng Chanding, kadiri ka. Larawan sa altar. Huwag kang ang owa. Pumigi ka. Bawasan ang tono mo. Dayo ka lang. Sino bang may karapatan ka? Papanalhin kita. Maghiwalay na kayo. Bahay ito ng nanay ko. Sa 3 araw, layas kayong lahat. Walang utang na loob. Wanqing Meng. Buhay pa si tatay. Nag-aagaw buhay na kayo? Makinig kayo. Kahang mamatay si tatay. Sa akin pa rin ang bahay. Wala kayong makukuha. Huminga pa si tatay. Naghahanda na sa testamento.
Zikyang Meng, nang mamatay si nanay, ang lupaing ito, napasa pangalan ko. Anak ka ng kabit, ako nagbayad ng dot mo. Ako bumili ng bahay nyo. Ngayon ay nangahas. Kayong magnakaw ng mana. Wan Ching. Huwag kang manhid. Magkadugo tayo. Kadugo mo kami. Tumahimik ka. Sa mahabang panahon, ikaw at ang anak mo, naghahabol sa yaman, parang mga unggoy. Nagbabalak sa ari-arian. Mga alahas na suot mo, dote pa ng nanay ko. Magnanakaw kayo. Tama na. Tigilan ang away. Magkakamag-anak tayo. Kailan pa siya naging matalino? Dati madali siyang lokohin. Mukhang, desidido siyang paalisin tayo. Ano na gagawin? Yung babae, may nakuhang sugar daddy. May backer na siya. Yung gamot, nasa inyo pa ba? Gagamitin niyo yung droga. Oo, gagamitin natin. Ha ha ha. Manugang, pinuntahan mo pa talaga kami. Nakapag-dinner ka na ba? Mamaya na pag-usapan ng bahay. Ang pamilya natin, matagal nang hindi nagkita-kita. Tayo na't kumain. Ha ha. Ang usapin sa bahay, kailangang maayos sa 3 araw. Oo, anak. Babalik ko talaga sa'yo ang bahay. Pero baka ito na ang huling selosalo natin, dito sa bahay na to. Bigyan mo na ng hiling ang tatay mo, hehe. Tama, tayo na. Mag-usap pagkatapos kumain. May kakaiba dito. Tikman mo ang adobo kong pork belly. Espesyal na putahe ko to. Masarap. Hindi na. Masyadong mamantika. Nakakasuka. Nandidiri rin ako. Subukan mo ang isda. Kumusta naman itong isda? Itong isda. Masyadong madaming mantika. Yung amoy pa lang, sumasakit na tiyan ko. Maraming tinik ang isda. Parang bitag na nakatago. Kainin mo ang gulay. Kain na. Masustansya ang gulay. Mabuti para sa'yo. Mahal, kumuha ka rin. Ikaw, bakit ka nakatingin sa akin? Magjawang tanga. Wala akong kinain dyan. At ikaw, Ha 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 ha. Tatay. Siyempre naman. Papatayin mo ba sila? Huwag kang magbiro, labag sa batas ang pagpatay. Kung tutuusin, ako ang tunay na ama ni Wanching. Ano ba ang plano mo? Sige. Kabarin natin sila. Pilitin magyakapan. Kunan ng nakakahiyang litrato, at ipalabas sa internet. Siraan natin ang reputasyon nila, hanggang ibasura ang habol sa ari-arian. Tatay, isang dekada na akong nagbubulag-bulagan. Pero mas malupit ka pa pala. Ang habag ay kahinaan. Ang kalupitan ang nagpapatunay na lalaki ka. Kasalanan niya to. Kung bakit hindi siya nagkaanak ng lalaki, pero nanghahabol pa ng mana. Teka. Bigyan mo ako ng telepono. Ako na ang kukuha ng litrato. Ikaw ang utak. Ako naman ang magdudumi ng kamay. Pagdating ng pulis, ako lang ang mabibilanggo. Matandang ahas ka. Yung masalimuot mong utak, nakakasuka. Ikaw ang bahala dito sa operasyon. Ako ang pinuno ng pamilya. Inay, legal na bulag ako. Isang dekada ng bulag. Walang utang na loob. Kayong lahat. Tama na, huwag na magdrama. Gusto mo lang, ng gintong post heiress, di ba? Gawin mo to. At makukuha mo ang gusto mo. Matanda't bata man, lahat kayong mga ahas. Lahat ng lalaki ay mga walang hiya. ano ang balak mo? Hindi ka kumakain. Paumanhin. Maselan ako sa pagkain. Ang luto mo ay hindi nakakain. Nilason mo ang pagkain. Huwag gagalaw. Hintayin ang pulis. Anong pinagsasabi mo? Sarili kong anak si Wanching. Paano ko sasaktan? Tama siya, bayaw. Nagkakamali ka. Walang lason sa pagkain. Ano ito? Sige. Habarin ang kanilang damit. Paghawak-hawakan sila. Kunan ng litrato ng hubad. Ako, nangangantsaw lang ako. Hindi totoo yun.
Hindi nyo nauunawaan. Bayaw, makinig ka. Malaking pagkakamali ito. 15 taon kang nagbulag-bulagan. Pagkakamali din ba iyon? Sa loob ng mga taon, bahay mo, matrikula, pati dote mo, ako ang nagtrabaho ng pagod para kumita ng salapi. Lahat kayo sinungaling. One King, narito ako para sa'yo. Teka, Wan Ching, pakiusap. Pag-usapan natin to. Huwag ganito. Anong ginagawa mo? Ano pang hinihintay nyo? Hulihin nyo na. Pumasok kayo rito. Anong ginagawa mo? Sino ba kayo? Sino ka talaga? Bitawan nyo ako. Panghihimasok ito. Illegal ito. Tatawag ako ng pulis. Hahayaan mo pang banggitin ang batas. Pagkuha ng hubad na larawan ay sexual assault, paninirang puri 5 taon, panloloko 3 taon, at panggagambala 2, buong pamilya mo, mabulok sa kulungan ng 10 taon. Teka, idagdag ang physical assault. Hindi ito, unang krimen mo, lahat ng kasalanan mo. Maalgaraduhan, mahuhulog ka, ng 30 taon kahit papaano. Ginoong Pei. Tandang gago ka, sa edad mo, pagretiro ka sa kulungan. Imposible. 30 taon. 30 taon. Ikaw pala, tumutulong kang muli kay Meng Wanqing. Kasintahan mo siya, Pei Haoran. Hindi mo ba alam, yang malaking berdeng sombrero mo, engkantadong lalaki ka. Salhan mo ang maruming bibig mo. Ito si Tumigil ka. Siya ang pinakarespetadong amo ng asawa ko. Isang Robin Hood ng makabagong panahon. Tagapagligtas ng api. Pulbos ng basura tulad mo. Huwag mo siyang insultuhin. Ginoong Pi. Utang na loob namin sa'yo. Ikaw talaga ang tagapagligtas namin. tumawag ng pulis, ninakaw ang bahay ng asawa ko, nagbulag-bulagan, ng loko, basurang ganito, karapat-dapat sa habang buhay na kulungan. Bilangguan, hindi ako papasok sa kulungan. Pag namatay ako, isasama ko kayong lahat. Ay, One King. Hindi ko sinasadya, hindi kita sinasadyang saksakin. Pakawalan mo na ang anak ko. Huwag kang gagalaw. Kung may mangyari kay One King, pagbabayarin ko kayong 3. Huwag, pakiusap, huwag. Bakit hindi pa siya lumalabas? May problema ba kay One King? Lolo, huwag kang mag-alala. Mabuti ang kalalabasan niya. Pamilya ni Meng Wanqing. Doktor, kumusta ang asawa ko? Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Huli na nung dinala ang asawa mo, dito sa ospital. Ginawa namin ang lahat ng makakaya. Nabigo akong protektahan siya. Ako ang may. Kasalanan ko ang lahat. Hindi pa rin namin nasalba ang kanyang appendix. Arf, Aray, Hauran, halatang gusto mo akong patayin. Plano mo ba akong patayin sa tawa? Habang nirurukan ako, ha? paano ko malalaman na ang appendectomy ay ganito katagal? Pag-alis lang ng appendix yan, kasi, akala ko, pinagpala talaga ang ating si One King. Ingatan siya ng langit. Kung nadulas kahit kaunti ang skalpelo. One King, buti na lang ligtas ka. Ang kaligtasan mo lang ang mahalaga sa akin. Mula ngayon, huwag mo nang pasakitin ang puso ng lolo mo. Matanda na ako. Para makita pang, kayong mga bata, ang mauna sa akin. Lolo, patawarin mo ako. Sa pag-aalala ko sa'yo. Gumaling ka agad. Magkaanak kayo ni Hauran. 3 anak, tutulungan kong palakihin. Gagawa ako para sa kanila. Ng malaking amusement park. Ano pangalan? Disneyland. Disneyland. Kung gusto nila ng Disneyland, gagayahin ko ang lahat. Lahat ng rides at attractions. Lolo, kakagaling lang ni One King sa operasyon. Pahinahin muna natin siya. Halika na, alis na tayo. Ikaw magpahinga ka na. Makinig kang mabuti. Ipagtapat mo na ang totoong pagkatao mo kay One King ngayon din. Pagkatapos, dalhin mo siya sa Pei Family Estate. Bilang reyna ng angkan ng mga Pei, wala siyang magiging pangangailangan. Sige po, Lolo. Naiintindihan ko. Lene. NP. Ang resulta ng DNA test para sa mga kambal ay malalaman na mamayang hapon. Bakit ang tagal? Bakit ang tagal? Hindi pwedeng gamitin ang ACE channel sa anonymous testing. Kung hindi, mababalitaan agad ng buong Jiangchen. CJ, mamayang hapon, malalaman na kung si One King nga ang nasa Royal Hotel noon.
6 na taon nakalipas. Royal Hotel Room 808. Meng Wanqing. Sinira mo ang buhay ko. Ngayon, ikaw naman, ang magdurusahan. Mahal, sa susunod, huwag ka nang padalos-dalos. Kusa kong ginawa yon. Nang pag-isipan ko, natatakot na nga pala ako. Nung sinaksak ka, ang nasa isip ko lang, ikaw at ang anak natin. Ano ang mangyayari sa inyong dalawa kung may mangyari sa akin? Ngayon naiintindihan mo na. Huwag mo na akong ipagsapalaran. Bigla lang, wala akong oras mag-isip. Asawa kita. Siyempre, kailangan kitang iligtas. Sa susunod, huwag nang pabigla-bigla. Wanqing, may sasabihin ako na kailangan kong sabihin. CJ, Paumanhin po dyan. N with P. Ano ang dahilan ng pagpunta ninyo? Binisita ko lang ang pamilya ng kawani ko. Magbibigay ako ng privacy sa inyo. Ano yon? Lumabas na ang resulta. Impossible. Yung babae sa one night stand. Nahanap na namin siya. Ano? Nakilala na ng technical department. Ang bidyong ibinigay ng babaeng ito. Totoo ito. Nawala ang surveillance video ng hotel. Bakit nasa kanya? Kailangan pa itong imbestigahan. Kahit ikaw talaga. Ano naman? Ngayon, hindi na pang adultong lalaki o babae. Matulog ka na. Edad ng pag-aasawa. Ako, bibigyan kita ng anak. Anak. Nag-iisa ako. Unang anak na hindi kasal. Pagpapalaki ng anak ng hirap, tiniis ang pangungot siya ng iba. Kahit walang merito, may pagsisikap, wala kang pakialam sa nararamdaman ko. Baka naman, kailangan mong iugnay ang sarili mong mga anak, itatakwil mo rin. Ayusin ang pagpupulong ko sa bata. Ang babae roon, gusto kong mag-paternity test. Mas maaga, mas mabuti. Opo, May autism ang batang ito. Hindi siya makapag-usap sa mga tao. Para palakihin siya, hindi mo alam ang hirap na dinanas ko. binibining cold. Ang social network sa paligid mo, mga taong nakapaligid sa'yo, ni hindi alam ito. Pagbubuntis ng dalaga at hindi kasal, ang ganitong bagay, paano ko sasabihin sa iba? Hindi siya kahawig ako. Gumamit ako ng 2 hair sample mo, nag-eksperimento. Batay sa resulta ng eksperimento, ikaw at ang batang ito, may biological parent-child genetic relationship, mapatutunayan din, 99% na posibilidad, anak mo siya. Siya nga ang anak ko. GPay, hindi maitatangging totoo ang ebidensya. Yamang tunay siyang anak ko. Sisiguraduhin kong hindi siya maghihikahos. Ngunit, kung nagsinungaling ka, pagsisihan mo, isilang ka sa mundo. Ito ang resulta ng ANE test. Ninyong magkambal. Walang pagkakatulad. Gawa-gawa mo lang ang lahat ng ito. Bantayan niyo sila. Huwag papalapit kay Wanqing. Ay, saklolo, tulong. SHH. Ako ito. Gago ka, dapat hindi tayo magkausap. Paano kung may makakita? Puspok ba ang plano? Si Pei Haoran ay naniwala, ang tanga-tanga. Kaya pala inaalagaan niya, ang anak ni Meng Wanqing. Ang galing mo. Yung video. Ang bayad ko ay 100k. Ang impormasyon ay nagkakahalaga ng 100,000. Teka, tayo'y talagang nasa gulo na ito ng magkasama. Sabihin mo na. Itinago ko ang video sa hotel. Para ibunyag ang kalokohan ni Meng Wanqing sa kanyang kalaguyo. Pero nagbuntis siya at umatras. Ngayon ang videong ito, ang maghahatid sa ating tagumpay. Oo nga pala. Yung batang autistep, saan mo siya nakuha? Hindi nga makapagsalita, sakto para magpakatanga. Anak ng dati kong kerida. Iniwan namin siya sa probinsya noon. Anak mo yun. Hindi, pinalitan ko. Ang resulta ng DNA test. Anak ni Pei Haoran ito. Niligpit niya ako sa River City. Ipinabaon sa utang. Ngayon ang anak ko, ang magiging tagapagmana niya. Ang bilyon-bilyong imperya niya, malapit nang maging akin. Tama na, huwag kang magpaloko. Huwag mong hayaang makakita ng butas ang mga pay.
Handa na ang lahat. Ginoong Pei, nakuha na ang mga record. 6 na taon nakalipas, dito siya nanganak. Tugma ang lahat ng dokumento. Nakuha ko. Nagwala siya. Sinisipat sumisigaw. Pagkatapos ay kinain niya ang kanyang kwintas at naging masamang Scarlet Witch. Mangkukulam pala siya. Huwag kang matakot. Nandito si Sun Wukong. Lele, tama na ang laro. Tikman mo ang kapangyarihan ni Sun Wukong. Dobleng lakas na palo. Lel, patulugin mo na ang kapatid mo. Haoran, may sasabihin ka ba sa akin? Ikaw, may sasabihin ka ba? Sandali lang. Siguraduhin ko muna. Ikaw ba, sinusubukan mo akong iwan? Mabuti naman. Na-offend ko ang kontratista. Mahal, itong Francis na to, nagbebenta ng Lucifen. Ang tanga ko talaga. Imposibleng pagkakataon to. Anong problema? Tingnan mo mismo. Ako, ang batang yon. Aksidente lang. Hindi planado ang sanggol. Ako, AP. Aksidente rin ba ako? Kahit ang masasayang araw. Naging aksidente lang. Sis ng P Corporation. Si Pei Haoran. One King. Aminado na ako dati pa. Hindi ka naniwala. Isinumpa ko sa langit na ang mapapangasawa ko, pwedeng mahirap, walang pinag-aralan, o walang kakayahan. Pero huwag kang magsinungaling. Pasensya na. One King. Akala ko, ang lahat ng paghihirap, nagdala sa'yo. Pinakamagandang biyaya. Bawat araw mula nang magkita. Parang magandang panaginip, hindi ko inakala, na ang panaginip, mawawala ng ganito. Naiinis ba si nanay sa'yo? Hindi umiinom ng alak si tatay, kaya siguradong may malaking problema siya. Sige na. Mahal mo ba si tatay? Mahal na mahal ko si tatay. Kahit na sa tingin ko may mga dapat ka pang pagbutihin. Pero ang totoo, kaya mong pasayahin ni nanay ang dahilan kung bakit ikaw ang pinakamagaling na tatay. Wow, ang pogi niya. Gusto ko siyang maging tatay ko. Mahal, pasensya na. Sobrang pagod ka ba sa trabaho? Pasensya na. Anak, mahal kita. Juan, Lele. Alam niyo ba kung sino ako? Ikaw ang pinakamagaling na tatay. Sa buong mundo. Tama. Ako ang pinakamahusay na tatay na umiral sa mundo. Pangako sa inyo. Magiging masaya tayo, pangako. Pangako. Totoo bang dinidiborsyo mo ang asawa mo? Ang ugali ni One King, kapag maamo siya, parang kordero. Pero kapag galit, parang torong naggangalit. Anong magagawa ko? Ang diborsyo'y tuluyang paghihiwalay, walang nang muling pagtatagpo. Ituloy na natin. Ano ba talaga ang nangyayari? Dinidiborsyo mo si CEO Pei. Hinaan mo ang boses mo. Andyan ang importante. Nababaliw ka na ba? Siya ang pinakamayaman sa lungsod. Ate Wanching, kung ayaw mo sa kanya, ipaubaya mo sa akin. Madali lang ako buhayin. Bigyan mo lang ako ng 1,000,000 kada buwan na allowance, mahal. Layas, magpakahirap ka para may pangtustos ka. May halaga ang kayamanan. Wala ka na ba talagang pagmamahal para sa kanya? Di ko mapakain ang orgulyo ko. Niloko niya ako ng matagal. Pero, paano kung pagsisihan mo ito? Xiaolan, mga lalaking tulad ni Pei Haoran.
Maraming babaeng naghahabol sa kanila. Kami niya. Hindi talaga para sa isa't isa. MS, Leng. Totoo bang dinidiborsyo ni Meng Wanqing si CEO Pei? P. Haoran. Ang seremonya ng diborsyong pinag-uusapan. Ano nang nangyayari? Diborsyo. Nagawa ko na ang gusto mo. Bakit kailangan ipalabas sa lahat? Ngayon alam ng buong syudad ang ating problema. Ngayong diborsyado na tayo, sino pa ang magkakagusto sa akin? Sinadya mo ito. May kasunduan tayo. Gusto mo ng diborsyo, pumayag ako. Pero ako ang magdedesisyon kung paano. Tinanggap ko ang kondisyon mo. Tanggapin mo ang sakin. Yan ang patas. Sa ibabaw ng bangkay ko. Nag-aaway ba sina daddy at mommy? Hindi mo naiintindihan. Paraan lang nila yon ng pagpapakita ng pagmamahal sa pamamagitan ng away. Opisyal kong ipinahayag ang pagsisimula ng seremonya ng diborsyo. Makiisa po tayo sa pagbati sa dating mag-asawa. Tumawa ang mga manonood. Wanqing, napakaganda mo ngayon. Nakakatuwang pumunta sa isang seremonya ng diborsyo. May chismis na si GPI, nagpakulo ng eksena para ilantad ang kanyang anak sa labas, para bigyan ng katiyakan ang ina ng bata. Meng Wanqing, aisalay mo ang lalaki ko. Meng Wanqing, ibalik mo ang lalaki ko. Leng Yao, kailangan mong maintindihan ang sitwasyon. Pagkatapos ng seremonya ng diborsyong ito, ang lalaking ito ay mapapasayo na. Kung ayaw mo sa diborsyo, wala akong tutol. Mapipigilan ko ito kahit kailan. Walang katotohanan. CJ, karapat-dapat sa babaeng minamahal ko. Ang ganda mo ngayon. Ngayon, karangalan naming masaksihan si Ginoong Pei Haoran at Binibining Meng Wanqing sa pagwawakas ng kanilang 3 buwang pagsasama. Silang dalawa ay magiging mula sa mag-asawa tungo sa magkakilalang estranghero. Mga estranghero. Teka, hindi. Mga kakilala. Ngayon, harapin niyo ang kasal na sertipiko na nagbuklod sa inyo. At basahin ang inyong mga panata sa diborsyo. Ang sertipikong ito ng kasal. Sina mommy at daddy ikinasal. Tapusin na ba talaga natin ang lahat? Binibining Meng Wanqing, mula ngayon, gaano man kaakit-akit o tapat si Ginoong Pei, tututol ka bang manatili sa kanya? Tumanggi ako. Pei Haoran. Simula ngayon, kahit gaano kaganda si Meng Wanqing, kahit gaano siya kabait, kahit gaano kalaki pagmamahal niya sa'yo, ayaw mo na siyang makasama. Desisyon ng iwan mo siya, tama ba? Ako. Anong klaseng okasyon ito? Naglolokohan pa kayo? Tigilan niyo iyang kalokohan. Tatanggi na rin ako. Nagdi-divorce ang dalawang to, pero parang hindi naman seryoso. Tayo ba'y mga panakip butas sa larong pag-aasawa nila? HM. May kakaiba. Ngayon, pirma na sa kasunduan ng diborsyo para tuluyang wakasan ang pagsasama nyo. Ang papeles ng diborsyo ay magkakabisa agad. Ano? Kasunduan ng diborsyo. Ano bang nangyayari? Mga kasal at diborsyo ng mayayaman, laging mailegal na dokumento. Ituloy na natin. CJ, pipirmahan ko. Bakit ganyan ang mukha nyo? Parang pumasok ako sa lungga ng Soro. Mabuhay po, CEO. Binabati kita, madam, bilang bagong major shareholder ng Peace Group at bagong CEO ng kumpanya. Tagumpay sa trabaho, pamilyang masaya, abot mo na ang rurok ng tagumpay. Muli ipagbati. Ikaw na ngayon ang pinakamayaman sa River City. Maligayang bati, Pei. Ngayon ay ikaw na ang pinakamayaman sa River City. Anong nangyayari? Naging CEO na si Ginang. Pei ng Pei Corporation. Nako, bilyonaryo na siguro siya. Dahil sa kasal kaya nangyari ito.
ang posisyon ng CEO sa Pay Corporation. Napunta kay Meng Wanqing. Sumabog ang kanyang net worth. Ibig sabihin ba nito yaman ng pamilya Pay? Paano? Nangyari ito. Pagkatapos ng diborsyo, kailangang hatiin ang mga ari-arian. Pagkatapos ng diborsyo, lahat ng ari-arian ni Pei Haoran, mga stock, ililipat na kay Isif Meng Wanqing. Ako ang magiging sisi ng P Corporation. Mangangasiwa sa lahat ng operasyon, dapat dumalo sa lahat ng pulong. Bawal ang hindi aprobadong leave o maagang alis. Hindi pinapayagan ang pagbibitiw o pagtatanggal. Eksakto. Anong klaseng kasunduan ito? Ikaw na ang CEO ngayon. Ako ang naghihirap. Hindi mo na ako maaaring akusahang mandaraya. Si Meng. Tutol ako. Pei Haoran. Binigay mo lahat kay Meng Wanqing. Kami ng anak mo ano, mabigat ang kalagayan ng anak natin. Wala ka bang konsensya? Siya lang iniintindi mo. Ngayong wala na akong yaman. Magkakamag-anak pa rin ba tayo? Nababaliw ka na ba? Leng Yao, anong ginagawa mo sa asawa ko? Mga guardia, alisin niyo siya. Nagsalita na ang CEO. Bingi ka ba? Agad-agad. Pei Haoran, anak ko sa'yo ito. Hindi mo ako maaaring ganyanin. Bitawan niyo ako. Akala mo bobo ako. Yang pandaraya mong report. Gasgas na sa mga teleserye. Akala mo hindi ako nanonood ng Mahal, Kailangan ko ng paliwanag. aray, pang-aabuso sa asawa. Gusto kong tiyakin ang kinabukasan mo, kayong tatlo. Pei Haoran, impyerno ka. Pei Haoran, mamatay ka. Mag-ingat ka. Ako si, tatlong sunod-sunod na kampiyon sa taekwondo. Dalhin niyo siya, ingatan ang buhay niya. Bitawan niyo ako. Usog. Sinira mo ako. Inagaw mo ang lahat sa akin. Hindi ko tatanggapin to. Hindi ako susuko. Pakawalan niyo ako. Presidenteng Pei, nagkamali ako. Mga anak ni Meng Wanqing, ang iyong tunay na mga anak. Ano? Magpatuloy ka. 6 na taon na ang nakalipas. Pinainom ko siya ng gamot at sinubukang ibenta sa matandang lalaki. Nasa maling kwarto siya dinala. Yun pala ang nagligtas sa kanya. Dinaya mo ang si... Ayaw kong tanggapin to. Pareho tayong dayuhan dito. Bakit ikaw ang sumisikat? Haoran. Mga anak mo sina Juan at Lele. Alam ko, ako ang tunay nilang ama. Alam mo. Mga walang kwentang plano mo, noon ko pa nakikita. Nakipaglaruan, naghihintay lang ng araw na to, mabulok ka sa bilangguan. Ang kasamaan ay haantong sa pagkabagsak. Wanqing. Sa buong buhay ko, ipagtatanggol ko, kayo ng mga anak natin.